Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Ang isang nakahod na figura ay nakikipaglaban sa isang higanteng halimaw at tinatalo ito. Tinitigan niya ang kanyang kamay na may simbolo, at sinabing ang simbolo ay walang silbi dahil walang puwang para sa paglaki. Siya ay nagtataglay lamang ng 3 sa 4 na crest. Ang unang crest ay dalubhasa sa paglikha. Ang pangalawa ay dalubhasa sa kapangyarihan, at ang pangatlo ay dalubhasa sa mabilis na pagpapaputok. Naniniwala siya na para lumakas siya, kailangan niyang makuha ang pang-4 na crest, na pinakaangkop sa pakikipaglaban. Lumilitaw ang crest ng isang tao sa pagsilang at hindi na mababago, kaya't nagpa siya ang figura na muling magkatawang tao sa hinaharap. Tinitingnan ng batang ito ang 4 na selyo ng crest sa kanyang kamay. Siya ay nakasakay sa kanyang ama sa kabisera, at ang kanyang ama ay lahat tulad ng tao. Ito ay kahanga-hanga. Ikaw ay kumukuha ng entrance exam sa edad na 12 lamang. Ngunit talagang seryoso ang bata, na sinasabi sa kanyang ama na patay na siya sa pagpapalakas. Pagkatapos ay wala sa oras, nagsimulang manginig ang crest ng bata at naramdaman niya ang isang halimaw na paparating mula sa napakalayo. Inilarawan niya ito sa kanyang ama, ngunit ang kanyang ama ay tumawa lamang, na nagsasabi, batay sa sinasabi mo, iyon ay magiging isang halimaw na grado ng kalamidad. At ano ang alam mo? Isang nakakatakot na halimaw na grade calamity ang lumitaw sa harap nila. Ngunit ang ating lalaki ay humakbang lamang at ibinaba ito. Walang problema, sa wakas ay nakarating na sila sa kabisera at ang bata ay nagpaalam sa kanyang ama. Paikot-ikot siya nang makapasok siya sa isang sword shop. Sa loob, nakita niya itong batang babae na nagmamakaawa sa may-ari ng tindahan na ayusin ang magic sword ng kanyang kaibigan. Ngunit pinapasara lang siya ng may-ari, sinasabing hindi magagawa. Ang bata ay tumingin sa paligid at napansin na ang mga espada ay maganda ang pagkakagawa, ngunit ang mga enchantment sa mga ito ay tuwid na basura. Ang batang babae ay nagiging desperado, na nagsasabi sa may-ari na ang pasukan ng pagsusulit ay bukas at kailangan niya ang espadang iyon. Sinabihan siya ng lalaki na subukan sa ibang lugar dahil hindi siya makagawa ng isang enchanted blade. Tinatanong niya kung gagana ang isa sa mga espadang mayroon na siya. Ngunit inilarawan niya kung ano ang kailangan niya at kinumpirma ng Dod na tiyak na hindi siya makakatulong sa kanya. Iyon ay kapag ang ating bidang lalaki, na nanunood ng buong bagay na ito, ay nagsimulang pumasok. Siya ay nag-aalok upang hawakan ang pag-e-enchant, kahit na ang kanyang ika-4 na crest ay di umano'y kahilahilakbot para sa ganoong uri ng bagay. Nanunuya pa ang may-ari ng tindahan, tinawag itong crest of failure. Ngunit ang babae ay hindi nagkakaroon nito. Inilapag niya ang isang Magistone sa mesa at sinabing magtitiwala siya sa bata. Sinabi niya sa may-ari na gawin lamang ang espada at hahayaan nila ang bata na panghawakan ang pag-e-enchant. Habang nagtatrabaho ang Smith, ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang si Alma Lapusayas. Tinawag ng ating bayani ang kanyang sarili na Matthias Hildesheimer, o Mati sa madaling salita. Sinimulan ni Alma na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang kaibigan na nagmamay-ari ng espada. Noon lang, pumasok ang kaibigan ni Alma na si Luri at nagtatanong kung may swerte ba siya. Ipinakilala ni Alma si Mati kay Luri, na ipinaliwanag na siya ang magpapaganda sa espada para sa kanila. Sa sandaling magkita sina Mati at Luri, pareho silang natigilan. Awkward na ipinakilala ni Luri ang kanyang sarili bilang si Luri Bendroth. Sa wakas, handa na ang espada. Nagsimulang magtrabaho si Mati sa pag-e-enchant dito. Ipinaliwanag niya na ang tanging paraan upang gawin itong mahaba at sapat na magaan para sa isang tunay na laban ay upang magdagdag ng Enhance, Fortitude at Thunder Steel. At saka, bam, ginagawa niya ito na parang wala lang kahit isang magic word. Lahat ay lubos na nalilibugan. Ibinigay niya ang espada kay Luri para subukan ito. Kinaladkad niya lang ito sa isang mesa at hiniwa nito ang kabuuan ng malinis sa kalahati. Nababaliw na silang lahat sa sobrang lakas ng enchantment, pero parang si Mati, standard enchantment lang. Hangang-hanga ang may-ari ng tindahan, inalok niya si Mati ng trabaho on the spot. Ngunit tinanggihan siya ni Mati. Susunod, magsisimula ang mga praktikal na pagsusulit. Sinusubukan nila ang swordsmanship at casting. Si Mati ay kumukuha din ng pagsusulit, at siya ay tumakbo kay Luri. Sumama sa kanila si Alma, nagrereklamo na mahusay siya sa lahat maliban sa bahagi ng taktika, na sa tingin niya ay napakahirap. Sinabi lang ni Luri sa kanila na dapat silang lahat ay magtulungan para makapasa.
Sa sparring test, si Luri naman. Kalaban niya ang isang lalaki, at sa isang pagindayog ng kanyang bagong enchanted sword, naputol niya ang kanyang sandata sa kalahati, kaya agad siyang sumuko. Tapos si Mati naman, mukhang alam na ng kalaban niya ang lahat ng tungkol sa kanya, kahit siya pa ang nag-enchant sa espada ni Luri. Pero teka, si Mati ay humarap mismo sa examiner. Sinabi ng tagasuri na gusto niyang makita kung ano ang itinuro sa kanya ng kanyang ama na si Caster. Laking gulat ni Mati na kilala ng lalaki ang kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi ng tagasuri kung kaya ni Mati ang kanyang sarili, personal niyang sisiguraduhin na makapasa siya, gaano man siya sa iba pang mga pagsubok. Bumunot sila ng kanilang mga espada, at agad na napansin ni Mati na bukas ang tindig ng examiner. Iniisip niya na ang lalaki ay maaaring maging madali sa kanya, na sa totoo lang ay nakakainsulto sa kanya. Ang isang pagsubok ay dapat ay tungkol sa pagpapakita kung ano ang maaari mong gawin, tama. Kaya naniningil siya. Ang tagasuri ay ganap na natigilan nang makita ang isang maliit na bata na humahadlang sa kanyang welga. Patuloy silang nagduel hanggang sa matumba ni Mati ang espada mula sa mga kamay ng examiner, na pinilit siyang sumuko. Ang mga panga ng lahat ay nasa sahig, ang kapitan ng Knight's Order, isang dude na nagngangalang Guile, na natalo lang sa isang 12 taong gulang. Susunod na ang casting exam. Nauna si Luri. Ang gawain ay upang matumbok ang 5 mga target na may isang fire arrow spell. Binibigkas niya ang incantation at pinaputok ang mga ito isa-isa. Sinabi ni Mati sa isip na ang incanted casting, kung saan kailangan mong magsabi ng mga partikular na salita, ay isang kasanayang matututuhan ng sinuman, ngunit ito ay sobrang inefficient sa pamamagitan ng magic power, na nagiging bukas sa iyo sa mga pag-atake habang ikaw ay nag-e-enchant at karaniwang walang silbi sa isang tunay na laban. Si Luri ay may Crest of Glory, ang unang crest, na perpekto para sa incanted casting at itinuturing na pinakamahusay para sa mahiwagang labanan. Kapag turn na ni Mati, tinanong niya kung fire arrow lang ang spell na magagamit nila. Ang sabi ng examiner ay hindi naman, ito lang ang pinaka-basic. Pagkatapos ay nakita niya ang pang-apat na crest ni Mati, ang Crest of Failure, at sinabi sa kanya na maaari pa rin siyang makapasa kung mahusay siya sa ibang mga lugar. Kinumpirma lang ni Mati na ang layunin ay sirain ang mga target mula sa malayo. Sinabi niya sa tagasuri na umatras ng kaunti para makagawa siya ng magic circle nang hindi nagbubulong. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng napakalaking apoy, na sumasabog sa kalagitnaan ng hangin, kumakain sa lupa at hinihipan ang lahat ng mga target sa pagsabog. Siyempre, si Mati ay tinatanggap sa paaralan kasama sina Luri at Alma. Isinuot niya ang kanyang bagong uniforme at nakita niyang akmang-akma ito. Sa seremonya ng pagbubukas, ang punong guro, isang lalaking nagngangalang Edward, ay humarap sa mga bagong estudyante. Sinabi niya sa kanila na ang formalidad ay para sa unang academy. Dito sa second academy, ang kakayahan ay ang lahat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mati na pumunta sa kanyang opisina pagkatapos ng pagpupulong. Nagtataka si Mati kung bakit gusto siyang makita ng punong guro. Nang makarating siya sa opisina, sinabi sa kanya ni Edward na sigurado siyang may mas malalim na dahilan kung bakit napakalakas ng isang napakabata, kahit na si Caster ang kanyang ama. Sinabi niya na hindi siya magpupumilit, ngunit kailangan niya ng tulong ni Mati. Tila isang nawawalang sining ang wordless casting at sinusubukan niyang ibalik ito. Sa pangalawang akademya, ang tanging bagay sa kanyang paraan ay ang kanilang kapatid na paaralan, ang unang Royal Academy. Gusto ni Edward na turuan ni Mati ang mga estudyante ng wordless casting, para durugin nila ang Royal Academy sa susunod na inter-school competition. Pumayag naman ang second Mati na tumulong. Nagsimulang magsaya ang lahat ng instructor sa room, kaya sa susunod na klase, ipinakilala si Mati bilang special guest instructor. Ipinakita niya ang kanyang wordless casting at lahat ng mga estudyante ay namangha. Pagkatapos ay sinabi ng pangunahing instructor na hindi lang si Madi ang makakagawa nito at ipinakilala si Mr. Gizzle. Binigyan ito ni Gizzle ng isang shot, pero ang kanyang putirya ay hindi kasing ganda ng kay Mati. Sinabi niya sa lahat na ang pagtuturo ni Mati ang nagdala sa kanya sa layong iyon sa loob lamang ng isang araw. At sa gayon, nagsimulang magsanay ng husto ang lahat ng mag-aaral. Naubusan ng mahika si Luri habang nagsasanay, kaya pinahawak siya ni Mati sa kamay at direktang inilipat ang ilan sa kanyang kapangyarihan sa mahika sa kanya. Sinubukan niyang muli ang wordless magic at sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya. Sa huli, tinuturuan ni Mati ang buong mag-aaral ng wordless casting. Isang buwan na ang lumipas, oras na para sa paligsahan ng mga paaralan.
Sinabi ni Lurie kay Mati na sana talaga walang mga mahikang pinili sa kompetisyon. Sabi niya, taon-taon, sa mismong sandaling mukhang mananalo na talaga ang ikalawang academy, may isang superpowered na tao na darating at sisira sa lahat. Sa pagkasabi niya niyan, naramdaman ni Mati ang isang tao sa malapit na may humigit kumulang 10 beses na mas malakas ang kapangyarihan sa kanya. Narinig ito ni Alma at inihambing sa kapangyarihan ng isang demonyo. Sinabi niya sa kanya na napakalakas ng mga demonyo, kaya kahit lahat ng salamangkero sa palasyo na magtutulungan ay malamang na hindi kayang talunin ang isa. At doon nagkaroon ng nakakakilabot na pagkaunawa si Mati. Sa panahong ito, hindi naman talaga napuksa ang mga demonyo. Lumabas si Mati sa arena at hinarap si Devilus, isa sa mga piniling nilalang na may kapangyarihan. Ang unang academy na mananalo sa kompetisyong ito ang magiging ika-65 na sunod-sunod nilang panalo. Si Devilus ay may sagisag ng kaluwalhatian. Sospek ni Mati na si Devilus ay isang demonyo na gumagamit ng spell ng pagbabalat kayo upang itago ang kanyang tunay na anyo, at mayroon pang ang Peking Crest upang makalakad siya kasama ng mga tao. Nagsisimula na ang ika-65 na Inter-Academy Competition. Sina Lises at Jazz ang nagsimula ng pag-atake, ngunit natalo sila ni Mati. Nakita ito ni Devilus at nagkamaling nagbigkas ng salamangka bago simulan ang kanyang pagbigkas, na ikinagulat ng lahat. Si Mati ay sumugod sa kanya sa malapitan gamit ang kanyang espada, na nagpabalik kay Devilus. Nagbigkas siya ng isa pang salitang walang boses na pagbigkas, na nagpapatunay na siya ay isang spellcasting demon na nagkukunwaring gumagamit ng mga incantation. Ang mga demonyo ang sanhi ng pagbaba ng mahika, dahil gusto nilang maging mahina hanggat maaari ang mga salamangkang pantao, at matagal nang nakapasok sa akademya upang maideklara ang ika-4 na crest bilang Crest of Failure. Nagulat si Devilus sa lakas ni Mati at binasag ni Mati ang kanyang pagpapanggap, inihayag ang kanyang tunay na anyong demonyo. Nagulat ang punong guro ng unang akademya nang makita si Devilus sa tunay nitong anyo, kaya inutusan ni Edward ang mga estudyante na lumikas. Pinutol ni Mati ang pakpak ni Devilus bago pa man ito makatakas, sa gayon ay tinalo siya. Naisip ni Mati sa sarili na lubos niyang itinaboy ang mga demonyo sa bingit ng pagkalipol noong nasa dating buhay pa siya. Tingnan mo, dati siyang si Gaius na sage. Kaya oo, alam ni Mati na may seryosong mali sa panahong ito. Kaya si Matthias ang ikatlong anak ng pamilyang Hildesheimer, pero talagang siya si Gaius na nagkatawang tao sa mundong ito. Mabilis na natanto ni Mati na ang crest na dating pinakamalakas ay itinuturing na ngayong pinakamahina. Biglang tumakbo si Lurie at niyakap si Mati, sinasabi sa kanya kung gaano siya natutuwa na ligtas ito. Pero pagkatapos ay lumapit si Alma at sinabing, napagtanto mo ba kung ano ang ginagawa mo? Na nagpabalik kay Lurie sa realidad at napagtanto niyang tuluyan siyang nagpadala sa kanyang emosyon. Nakipagkita si Mati kay Edward at sinabi sa kanya na hindi naman ganoon kalaki ang pagtalo sa isang demonyo. Pero si Edward naman ay parang, Dod, walang sino man sa kasaysayan ang nakatalo ng demonyo ng mag-isa lang. Pupunta silang dalawa para makipagkita sa hari. Ginagawa nila ang lahat ng formal na pagbati at nagpakilala si Mati. Sinabi ng hari sa kanya na labis siyang humanga dahil natalo niya ang demonyo. Sabi niya, karaniwan ay ipapahayag niya sa buong mundo ang kahangahangang gawa ni Mati at bibigyan siya ng karangalang titulo, pero kung gagawin niya iyon, malalaman ng buong mundo na nakalusot ang mga demonyo sa kanilang hanay. Naisip ni Mati sa sarili na hindi naman niya gusto ang mataas na posisyon, gusto lang niyang lumakas. Pinag-iisipan ng hari na alukin siya ng isang mahiwagang espada na may dobleng kapangyarihan. Sinabi niya kay Mati na kamakailan lang itong ibinenta sa kanya ng isang panday, at dito napagtanto ni Mati na ito pala ang ekstrang mahiwagang sandata na ginawa niya para sa may-ari ng tindahan. Sa halip, hiniling ni Mati ang karapatan sa lahat ng mapagkukunang matatagpuan sa mga piitan ng kaharian. Pinagbigyan ng hari ang hiling ni Mati at sinabing tapos na ang kanyang gantimpala. Pagkatapos ay sinabi niya kay Matthias na ang 4 na mahiwagang pinili na nasa kaharian ay nawala na lahat. Ibig sabihin, daan-daang taon nang nakapasok ang mga demonyo sa kaharian. Sinabi ng hari sa kanya na tila napalayas niya ang mga demonyo mula sa kanilang kaharian sa ngayon, at tinanong si Mati kung wala na ang banta. Sabi ni Mati, kung ang pagbubunyag sa isang demonyo ay nagpatakbo sa lahat ng pinili, ito ay isang senyales na wala silang nakikitang saysay sa pagpapatuloy ng pagpapanggap. Hinulaan ni Matthias na tatagal ng mga 3 buwan bago makapagsama-sama ang mga demonyo ng kanilang mga puwersa at atakihin ang kaharian. Sinabi niya sa hari na kailangan lang nilang takpan ang buong kaharian ng isang hadlang bago iyon,
at gumamit ng isang artipaktong klase upang magproyekto ng permanenteng hadlang. Pinayuhan din niya ang hari na hayaan silang magpatuloy sa pagtuturo ng wordless magic, at ang hari, dahil wala nang ibang pagpipilian, ay lubos na nagtiwala sa kanya. Ginagawa niyang pinuno ng laban-laban sa mga demonyo si Matthias, kaya malayang nakakapasok si Mati sa mga arkibo ng kaharian. Habang naghahanap-hanap siya, nakita niya ang isang espada na natagpuan sa ilang sinaunang guho. Sinuri niya ang magic pattern nito at napagtanto na isa ito sa mga espadang ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Kinuha niya ito at napansin na mas matigas pa ito kaysa sa orichalcum, perpekto para sa core ng hadlang. Nakakita rin siya ng pendant mula sa kanyang nakaraang buhay na nagpapataas ng experience points na nakukuha mo. Naglalakad-lakad si Matthias sa training ground at nakita niyang mas gumagaling na ang mga estudyante sa Chantless Magic. Naglalaan siya ng oras para palakasin ang sangkatauhan bago siya makapag-focus sa pagpapalakas ng sarili. Tumakbo sina Luri at Alma papunta kay Mati na may dalang balita mula sa punong guro. Sinabi niya sa kanila na pupunta siya sa isang piitan para kunin ang mga materyales na kailangan niya. Naalala niya na laging mas maganda ang may party sa mga piitan, kaya medyo nahihiya siyang hilingin sa kanila na sumali sa kanya. Sabi nila, sigurado ka ba na hindi lang kami ang magiging hadlang sa iyo dahil gusto rin nilang lumakas? Si Alma ay medyo mahina sa paghawak ng espada, pero likas siyang mahusay sa paggamit ng pana. Sinabi ni Mati sa kanya na kahanga-hanga ang mga pana para sa mahiwagang labanan, at ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mahika sa isang pana. Ipinaliwanag niya na ito ay isang simpleng magic enchant at hinikayat siyang subukan ito, sinasabing mayroon siyang crest of standard na perpekto para sa mahikang pagpana. Pareho silang pumayag na sumali sa kanyang partido, umaasang mas marami silang matututunan tungkol sa mga enchantments. Nakikita ni Mati ang partido bilang isang napakagandang balanseng koponan. Siya sa harap, si Alma na sumusuporta sa kanya mula sa malayo, at si Luria na nagbibigay ng suporta mula sa likuran. Pumunta sila sa isang pinto ng piitan sa ilalim ng akademya. Habang papasok sila, ipinaliwanag ni Mati kung paano nagbabago ang kapaligiran at lakas ng halimaw sa bawat palapag, kung saan ang ground floor ang pinakamahina. Pumipili siya ng maliit na halimaw na pag-eensayuhan nila at tinuturuan si Alma kung paano maglagay ng mahika sa kanyang pana. Ipinakita pa niya sa kanya ang isang cool na trick para baguhin ang direksyon ng kanyang pana sa kalagitnaan ng hangin. Ang kasanayang ito ay tinatawag na thread-guided enchant. Lumalabas ang mga Magistone tuwing may napapatay na mga halimaw, at sinasabi ni Mati kay Alma na subukang patayin ang dalawang halimaw sa isang putok. Habang nag-eensayo si Alma, tinuturuan naman ni Mati si Luri kung paano gumawa ng sarili niyang sandata. Binigyan niya siya ng ilang magaspang na mineral mula sa piitan para magsanay. Ang kanyang trabaho ay linisin ito at makuha ang metal para sa mga armas. Pagkatapos dumaan sa buong proseso ng pagpipino, nakakakuha siya ng purong kumpol ng bakal at mithril, na ginagamit niya sa paggawa ng sandata. Samantala, kaya na ni Alma ngayong pumatay ng 3 halimaw ng sabay-sabay gamit ang kanyang mga pana, kaya nagpa siya siyang bumalik. Pagdating niya doon, lubos siyang nagulat sa nakita niyang malaking pag-unlad ni Luri. Binabasag niya ang mga pader gamit ang mga mahiwagang espada na siya mismo ang gumawa. Sinabi ni Mati sa kanila na bababa sila sa ika-10 palapag para subukan kung gaano na sila karami natutunan. Sa ika-10 palapag, agad silang nakasalubong ng isang grupo ng mga halimaw na parang snail. Sinubukan ni Luri na unahin silang tamaan ng malawak na pag-atake ng apoy, ngunit walang nangyari. Susubukan naman ni Alma gamit ang kanyang pana at nagawa niyang patayin ang lahat ng mga ito. Naging magandang koponan sina Alma at Luri, kung saan gumagawa si Luri ng mga pana para iputok ni Alma sa mga halimaw. Sinisipsip ng pendant ni Mati ang kapangyarihang mahika mula sa mga natalong halimaw upang mapataas ang experience points para sa kanyang grupo. Biglang lumitaw ang isang malaking killer dog, at binalaan sila ni Mati na mag-ingat dahil mas malakas ang mga bagay na ito kaysa sa mga halimaw na kanilang nakalaban hanggang ngayon. Nagtulungan sina Luri at Alma at nagawa nilang patayin ang killer dog. Nagsuggest ni Mati na magtayo sila ng kampo sa pamamagitan ng paggawa ng harang para magkaroon ng ligtas na lugar para magpahinga. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang mahika sa isang Magistone. Sinabi niya sa kanila na magpahinga muna doon habang pupunta siya sa mas mababang palapag para kunin ang adamantite na kailangan niya para sa malaking hadlang. Sabi niya bababa siya sa ika-25 palapag at nagulat si Alma. At ang pinakamalalim na narating ng sino man sa piitan na ito ay ang ika-23 palapag.
Sinabi niya sa kanya na ang tanging makakagawa nito ay ang isang maalamat na grupo ng 30 katao na pinoprotektahan ni Gaius, isang mahiwagang nilalang. Nang marinig ni Mati na binanggit niya ang lumang pangalan nito, nagtataka siya kung nagkakamali ito. Bumaba si Mati sa mas malalim na palapag at nakita ang bato na naglalaman ng adamantite. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang napakalakas na halimaw sa malapit. Ang boss ng palapag. Sa huli, nakipaglaban siya sa napakalaking ahas na humihinga ng nakalalasong usok. Sinaksak ni Mati ang ahas sa arko, pero walang epekto, kaya gumamit siya ng maliit na lansihin. Binasag niya ang isang Magistone, tinipon ang lahat ng piraso sa kanyang talim, at pagkatapos ay pinutol ang ahas gamit ito. Ang lakas ng alon mula sa pag-atake ay napakalaki kaya't naramdaman pa ito ng mga demonyo sa ibang palapag. Naglakad siya pabalik sa mga kasama niya sa grupo at casual na sinabi sa kanila na napatay niya ang isang halimaw. Pupunta ang grupo ni Mati sa isang guild para ibenta ang lahat ng kahangahangang gamit na nakuha nila mula sa piitan. Pero pakinggan mo to, pagkapasok nila, nagsimulang tumingin ang lahat dahil, hello, galing sila sa sikat na Second Academy. Nakita ng babae sa counter ang Crest of Failure sa kamay ni Mati at akala niya talaga ay luggage boy lang nila ito. Malaking pagkakamali. Pagkatapos ay ibinagsak ni Mati ang ulo ng ahas ng Ark sa mismong mesa niya at sinabing, oo, gusto naming ibenta ito. Talagang nawala sa sarili ang attendant nang makita ang isang malaking ulo ng ahas na nakaupo lang doon. Kaya dinala ni Mati sa labas at napanganga ang attendant nang makita niya itong walang pakundangang gumamit ng spell para sa imbakan. Tapos hinugot niya itong napakalaking batong mahika para ibenta, at hindi lang ang attendant ang nagulat. Nakatitig ang sarili niyang mga miyembro ng partido nang hindi makapaniwala. Nasisiraan ng bait ang attendant, sinasabing ang bagay na ito ay maaaring maituring na pambansang kayamanan. Binaliwala lang ito ni Mati, ipinaliwanag na nakuha niya ito mula sa ahas ng arko at hindi pa nga ito sapat para sa tunay niyang kailangan, na siyang harang. Ang tagapagbantay ay parang, hindi ko nga alam kung may sapat na pera ang aming samahan para bilhin ang lahat ng ito. Nagtatapos silang umalis na may dalang matamis na 750 gintong barya. Si Mati, na cool na tao, ay nagmungkahi na hatiin nila ito sa 3, kahit na karaniwan ay hinahati ang loot batay sa kung sino ang gumawa ng ano. Pero bigla, naramdaman ni Mati na may seryosong mali. Sinabi niya sa mga babae na kailangan nilang bumalik sa akademya, ngayon na. Ramdam din ito ng mga babae. Isang makapangyarihang magical aura ang papalapit. Mabilis nilang natuklasan na 2 demonyo ang diretsyo sa pangalawang akademya. At bigla na lang, 2 demonyo na sina Asriel at Desriel ang dumating sa paaralan. Nandito sila para tingnan kung ano ang kayang gawin ni Mati, lalo na pagkatapos niyang talunin si Devilus. Agad na sinuri ni Mati ang mga ito at sinabi sa mga babae na asikasuhin ang mas mahina. Nanginginig sila sa takot dahil, alam mo na, mga demonyo sila at lahat ay alam kung gaano sila kalakas. Pero binigyan sila ni Mati ng kaunting pep talk at pumayag sila sa plano. Si Asriel ay puro salita, sinasabi niyang magsisimula siya sa isang malaking spell mula sa itaas. Pero bago pa siya makapagpatuloy sa kanyang sinasabi, nandyan na si Mati sa harap niya, pinapalo ang kanyang espada. Ang unang palo ni Mati ay walang pinsalang nagawa sa isa pang demonyo, si Desriel. At napagtanto niyang kailangan niya ng seryosong mga power-up para manalo dito. Si Asriel ay nagpasabog ng direktang atake kay Mati, pero ang ating bida ay parang wala lang na iniiwasan ang atake ng apoy. Dahil paubos na ang magic ni Mati, nagdesisyon siyang gumawa ng pro-gamer move at direktang agawin ang spell ng kanyang kalaban. Ginamit niya ang sariling apoy ni Asriel laban sa kanya, pero nakayanan ni Asriel na alisin ito halos agad. Doon na pumasok si Luri, nagpapalipad ng 2 enchanted na palasok kay Desriel, upang guluhin ang kanyang mahika at pabagalin siya. Nang makita ito, sinabi ni Asriel kay Desriel na alagaan ang mga babae habang siya ang humawak kay Mati. Na eksakto kung ano ang gusto mangyari ni Mati. Inihahanda ni Asriel ang isang napakalaking spell na tiyak na wawasak sa kontrol ni Mati. Pero bago niya ito mailabas, tinamaan ni Mati ang mahina na bahagi ng magic circle at kinansela ang buong bagay. Sinalubong niya si Asriel at nagkaroon sila ng isang epikong laban sa espada. Wala nga itong laban. Si Mati ay nasa ibang antas at ganap na nangingibabaw sa kanya. Sinubukan ni Asriel na gumamit ng spell para makalipad at makatakas, pero hindi, may ganap ng kontrol si Mati sa kanyang pagcast. Habang si Mati ay malapit ng sumugod para sa pangwakas na atake, inilabas ni Asriel ang isang nakatagong spell na may point-blank range.
Nagbanggaan ulit sila, pero ginamit ni Mati ang isang occlusion orb para mapalipad si Ashriel mula sa kalangitan. Ngunit bumangon muli ang demonyo at sinubukang gumamit ng huling spell upang ipagpalit ang kanyang buhay para sa isang buong hukbo ng mga halimaw. Pero si Mati ay napakauna sa kanya, tinatatakan ang spell at tinatapos si Ashriel ng tuluyan. Samantala, sina Luri at Alma ay humahawak sa kanilang sarili, bumibili ng oras sa pamamagitan ng patuloy na pag-aabala sa daloy ng mahika ng ibang mga demonyo. Pumasok si Mati upang tapusin ito gamit ang tila Light of Death na mahika. Ito ay talagang isang simpleng spell ng liwanag na ginawa niyang magmukhang tunay dahil wala siyang sapat na kapangyarihan para sa orihinal. Nakita ni Deshriel na wala na siyang pag-asa at sinubukan niyang tumakas, pero sumigaw si Mati kay Alma na magbato ng palaso at guluhin siya. Ginawa niya ito at si Mati ay dumapo, pinutol ang mga pakpak ng demonyo at pinabagsak ito. Lahat ng nakakita nito ay labis na nagulat, na isang grupo ng mga estudyante ang nakatalo sa dalawang demonyo. Bago pa makapag-react ang sinuman, hinila ni Mati ang mga babae at gumamit ng spell ng paggalaw para mailabas sila doon. Mamaya, nagkita-kita ang grupo ni Mati at si Edward sa hari na labis na humanga at binati sila. Sinabi niya kay Mati na maaari niyang makuha ang kahit ano na gusto niya, at humiling lang si Mati ng mas maraming dungeon na sakupin. Sabi ng hari, sige, walang problema. Hahanapan ko kayo ng marami hanggat makakaya ko. Tinanong niya si Luri at Alma kung ano ang gusto nila at pareho lang silang humingi ng pera, at sinabi ni Alma na hindi kailanman masama ang magkaroon ng sobra. Pero biglang napansin ni Mati ang isang kakaiba. Parang may nanonood sa kanila na isang demonyo, kahit na walang pisikal na naruroon. Tinawag niya ang demonyo pero walang sumagot. Kaya't nagbato si Mati ng spell na nag-electrocute sa invisible spy, pinilit siyang sumigaw. Narinig ng hari ang boses at nakilala ito bilang kay Erhard, ang dating kapitan ng orden ng mga salamangkero. Ipinaliwanag ni Mati na gumagamit si Erhard ng isang nakapirming mahiwagang interface upang makinig sa kanila. Nagawa niyang saktan siya pero hindi niya natapos. Pagkatapos, inilarawan ni Mati ang isang tiyak na lokasyon mula sa palasyo. Tinanong ang hari kung espesyal ito dahil nakaramdam siya ng reaksyon mula sa lugar na iyon nang wasakin niya ang interface. Sinabi ng hari sa kanya na ito ang lugar ng isang nayo na winasak ng mga demonyo matagal na panahon na ang nakalipas. Pinagsama ni Mati ang mga piraso at nalaman na iyon ang taguan ng mga demonyo. Sinasabi niyang bisitahin nila ang mga ito, pero may problema. Ang nayon ay napakalayo na aabutin ng kalahating taon para makarating doon sa normal na paraan. At ang teleportation spell ni Mati ay hindi sila maabot ng ganoon kalayo dahil sa kanyang crest. Sa akademya, inutusan ng punong guro ang lahat ng estudyante na mang-alap ng mga materyales para sa hadlang, nais itong matapos bago bumalik sina Mati at ang kanyang grupo. Speaking of, ang grupo ni Mati ay papunta na upang labanan ang mga demonyo. Dinala niya sila sa isang liblib na lugar sa bundok upang makipag-usap sa isang maalamat na dragon ng kadiliman na ang pangalan ay Iris. Sinabi niya sa mga babae na maghintay habang siya ang pumasok para makipag-usap. Nalaman na si Iris ay isa sa mga dragon na nakipaglaban kay Mati sa kanyang nakaraang buhay bilang Gaius, pero sumuko siya ng maaga, kaya pinayagan niyang mabuhay siya. Hindi nakikilala ni Iris si Mati sa kanyang bagong katawan at sinubukan siyang atakihin. Gumamit lang si Mati ng spell ng pagkagambale para pigilan siya sa kanyang mga hakbang, na talagang nagpatigil sa kanya. Mas labis siyang nagulat na kaya niyang magsalita ng wika ng dragon. Ipinaliwanag niya na siya ang muling pagsilang ni Gaius, kaya agad siyang humingi ng tawad, sinasabing ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Sinabi niya na kailangan niyang makarating sa ilang mga demonyo sa malayo at tinanong kung maaari siyang bigyan sila ng sakay. Sabi ni Iris hindi siya makakabigay dahil sira ang kanyang mga pakpak. Kaya't basta-basta lang inayos ni Mati ang kanyang mga pakpak at sinabi sa kanya na itago ang kanyang muling pagsilang. Tinawag niya sina Luri at Alma para makilala ang dragon. Kinuha sila ni Iris at umalis sila. Habang sila'y lumilipad, sinabi ni Mati sa kanya na lumipad ng kasing bilis ng kaya ng isang tao. Naalala ni Iris ang dating kaibigan ni Gaius, ang Being of Swords, at malapit nang magpatakbo ng mabilis, pero mabilis siyang sinabihan ni Mati na bagalan ng husto. Kaya't sa wakas ay nakarating sila sa nayon ng mga demonyo. Pagdating nila roon, agad na pinatay ni Mati ang unang demonyo na nakita niya. Nararamdaman niya ang dalawa pa. Isa ay si Erhard at ang isa ay mas malakas pa kaysa kay Ashriel. Si Iris, na hindi pa nakalilipad sa matagal na panahon, ay nahirapang lumapag at halos bumagsak nang pumasok sila sa nayon.
Gumamit si Mati ng spell ng telepathy para makapag-usap silang lahat gamit ang kanilang isipan para sa mas magandang koordinasyon sa laban. Sinabi niya sa mga babae na sila ang nasa opensa ngayon at binigyan sila ng casting circle. Biglang nakita ni Mati ang isang kaaway na gumagamit ng spell ng pagtatago at sinabihan ang lahat na tumigil. Tinanong niya sila kung may nararamdaman silang lugar na walang anumang mahika. Tinuro ni Luri ang isang sulok kung saan wala siyang maramdaman. Nagreklamo siya na hindi niya mahanap ang isa pang demonyo, pero sinabi ni Mati sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Pagkatapos ay gumamit siya ng spell para guluhin ang kanyang pagkatao upang ipakita ang kanyang katigasan, at agad siyang pinana ni Alma. Pero biglang sumulpot si Erhard mula sa wala at binali ang palaso, na may mapanuyang sinasabing hindi makakasakit ang maliliit na palaso sa isang demonyo. Tinutokso niya si Mati, tinatanong kung bakit hindi siya umaatake, at iniisip na pekeng Mati ito dahil ang tunay na Mati ay nasa kabisera lang at hindi posibleng nakarating dito ng napakabilis. Si Erhard ay sumugod kay Mati, na madaling nakulong siya habang patuloy siyang pinupuntirya ni Alma ng mga pana. Nagsimulang magkabisa ang mga palaso, at naramdaman ni Erhard na nagiging mabagal siya. Sa desperado, nagpalakas si Erhard at ginamit ang kanyang pinakamalakas na atake, ang Desperton, isang kasanayan na nagpapalit ng kanyang habang buhay para sa malaking pagtaas sa kapangyarihan at lakas. Ang bagong-bagong pinaganda na si Erhard ay hinabol sina Luri at Alma, ngunit lumalabas na isang ilusyon lamang ang kanyang hinahabol na nilikha ni Mati habang siya ay abala. Si Alma ang nagbigay ng huling atake gamit ang kanyang pana, tuluyang tinalo si Erhard. Sa pagbagsak ng isang demonyo, sinabi ni Mati sa mga babae na bumalik sa labas at maghintay kasama si Iris. Lalalim pa siya para harapin ang huling demonyo ng mag-isa. Dinurog ni Mati ang 3 Magie Stones na nagbaha sa hangin ng mahika. Lubos nitong sinisira ang kapaligiran at pinipilit ang isang demonyo na ipakita ang tunay nitong anyo. Ang demonyo ay parang, mas mataas ako sa kanila o sa mga matitigas na lalaki. At sagot naman ni Mati, alam ko, pero hindi ako balak mamatay ngayon. Ang demonyo ay sumugod kay Mati, madaling nakipaglaban, tapos bam. Pinutol ng demonyo ang kanang kamay ni Mati, ang kamay na ginagamit niya sa paghawak ng kanyang espada, at naglakad papunta sa kanya. Naging mayabang siya, sinasabi kay Mati na tapos na ang lahat at bibigyan niya ito ng maawang kamatayan. Pero si Mati ay parang, hindi ko balak mamatay sa loob ng ilang libong taon. Sa sandaling iyon, natapos ang kanyang pagsusuri sa demonyo. Kasalukuyang ikinakabit niya muli ang kanyang braso pagkatapos itong tamaan ng isang recovery spell. Kasing bago pa, agad na sumalakay si Mati, tinamaan ang halimaw ng parehong nakakasukang lason na ginamit nito sa kanya ng malakas. Ang demonyo ay gumagawa ng isang nakakalokang galaw na tinatawag na Magic Circuit Overclock, na parang Desperton spell, pero mas advanced, bagaman mas mababa ang tsansang mapatay nito ang gumagamit. Pero handa na si Mati para dito at nagpalabas ng salamangka na ganap na nagpawalang bisa sa overclock, na nagpabalik sa demonyo sa anyong ulap nito. Sinubukan ng demonyo ang isa pang pakulo, isang salamangkang nagpapabago sa anumang mahawakan nito sa usok, ngunit binasag lang ulit ito ni Mati. Pinapaalam niya sa demonyo na ang nauna niyang pagsusuri ay nagbigay sa kanya ng lahat ng kailangang panlaban. Checkmate. Bigla na lang sumabog ang demonyo. At kung saan ito nakatayo, lumilitaw ang isang napakalaking haligi ng ugat ng dragon. Kaya ang mga haliging ito ng ugat ng dragon ay karaniwang mga higanteng daluyan ng kapangyarihang mahika na dumadaan sa buong mundo. At base sa spell na nakaukit sa isa nito, ang master plan ng demonyo ay ang mag-summon ng malaking kawan ng mga halimaw. Balak nilang gamitin ang dragon vein at ilabas ang kawan mismo sa kabisera. Ang pagsabog na ginawa ni Mati ay talagang nagpalipat ng mga target ng Salamangka, mga 10 kilometro ang layo mula sa lungsod, na mabuti, ngunit kailangan pa rin nila ang tulong ng akademya para ganap na matugunan ito. Kaya bumalik silang lahat sa kabisera. Gumagamit si Iris ng isang cool na spell na nagbabalik sa mga demonyo bilang tao. Ibinalik ni Mati ang sungay ni Erhard kay Edward, na nagbiro na ang gantimpala ni Mati ay malamang na magpapawalan ng laman sa buong kabangyaman ng hari. Sinabi ni Mati kay Edward na gusto niyang pag-usapan ang ibang bagay. Tinanong niya kung maaaring lumipat si Iris sa academy. Sabi ni Edward, bibigyan niya siya ng pagkakataon, pero kailangan niyang kumuha ng transfer exam at makakuha ng hindi bababa sa 47 sa 50. Si Mati ay super confident na madaling-madali lang para kay Iris ang pagsusulit, pero nag-alok siyang bantayan ang pagsusulit just in case.
Nagpasya si Mati na huwag muna sabihin kay Edward ang tungkol sa haliging ugat ng dragon at sa sangkaterbang halimaw, dahil hindi niya gustong magdulot ng malaking takot. Sa palagay niya, sasabihin niya ito sa kanya pagkatapos ng pagsusulit ni Iris. Gumuguhit siya ng pattern sa kamay ni Iris na kamukhang-kamukha ng crest na mayroon ang unang demonyong nakalaban niya. At pagkatapos, lubos na bumagsak si Iris sa mga nakasulat na pagsusulit. Ay nako, susunod ay ang praktikal na pagsusulit. Nakaharap ni Iris si Guile, ang kapitan ng orden ng mga kabalyero. Sa sandaling magbanggaan ang kanilang mga espada, lumipad ang espada ni Iris. Tumakbo siya para kunin ito, pero sinigawan siya ni Guile na huwag tatalikod sa kaaway. Sinugod niya siya, pero nasalulang nito ang espada niya gamit ang kanyang kamay at sinabihang maghintay sandali. Napatigalgal lang si Guile, nagtataka kung gaano kalakas siya habang binubuhat siya nito gamit ang sarili niyang espada at pagkatapos ay basta na lang siya itinapon. Lumilipad siya at bumabangga sa bubong ng isang kalapit na tore. Sa panahon ng pagsusulit sa pagcast, tiningnan ni Iris ang 5 target at sinabi kay Edward na napakaliit ng mga ito. Nagpaputok siya ng atake, pero dumadaan lang ito sa mga target at diretso sa mga taong nanonood sa likuran niya. Kailangang magpalabas si Mati ng mahiwagang kalasag para protektahan ang lahat. Sinubukan muli ni Iris, ngunit muli siyang nagkamali sa kanyang pag-atake na sumabog lamang sa kalagitnaan ng hangin. Sa kanyang ikatlong pagsubok, nakataas na ang kalasag ni Mati sa paligid ng lahat, na isang magandang bagay dahil sa pagkakataong ito, sinabog ni Iris ang buong larangan. Bumaling si Mati kay Edward at humingi ng kanyang pasya. Tinatawag lang ni Edward na kakaibang babae si Iris tapos ipinasa niya ito. At kalaunan, tinanong ni Mati ang punong guro kung ano na ang kanilang pag-usad sa pagkuha ng mga materyales para sa harang. Sinabi sa kanya ng punong guro na napakabagal ng pag-usad dahil kulang sila sa mga mag-aaral na may Crest of Glory. Ipinaliwanag niya na karamihan sa mga gumagamit ng Crest of Glory ng kaharian ay nakatala lahat sa unang akademya. Iminumungkahi ni Mati na humingi na lang sila ng tulong sa unang akademya. Pero sabi ni Edward, magiging mahirap yun, dahil hindi talaga nagkakasundo ang dalawang paaralan. Sinabi niya kay Mati na hihilingin niyang makialam ang hari dahil sa kaseryosohan ng sitwasyon. Kaya naman ipinatawag ni Edward ang punong guro ng unang akademya sa utos ng hari. At galit na galit ang punong guro ng unang akademya dahil tinawag siya. Kumikilos na parang mas mataas siya sa punong guro ng ikalawang akademya. Ipinagyayabang niya na mas marami ang gumagamit ng Crest of Glory sa kanyang paaralan. Pero sinabi ni Edward sa kanya na tigilan ang pag-arte para makapag-usap sila tungkol sa negosyo. Ipinaliwanag niya na ito ay tungkol sa malaking harang na kanilang itinayo upang hindi makapasok ang mga demonyo. Hinihiling niya sa punong guro na ipahiram sa kanila ang kanyang mga gumagamit ng Crest of Glory upang makatulong sa pagpino ng mineral. Ngunit agad na tumanggi ang punong guro. Sabi niya hindi niya matanggap ang ideya na ang kanyang mga mahal na estudyante ay magtatrabaho sa Second Academy. Pinapaalalahanan siya ni Edward na panahon na para muling suriin ang kanyang lumang pananaw sa mga crest. Lalo na matapos ipakita ng Second Academy ang kanilang galing sa inter-school competition. Pero ang punong guro ay sumagot lang na ang resulta ng laban ay binasura dahil sa pakikialam ng demonyo. Sumagot si Edward, na nagpapaalala sa kanya na ang demonyo ay isang estudyante mula sa kanyang akademya. Doon na pumasok si Mati. Iminumungkahi niya na ulitin na lang nila ang kompetisyon at ang talo ay kailangang gawin ang anumang gusto ng nanalo. Sumasang-ayon ang punong guro ng unang akademya, ngunit may idinagdag na isang kondisyon. Hindi pinapayagan si Mati at ang kanyang grupo na sumali. Sabi lang ni Mati na okay lang sa kanya iyon. Ang kompetisyon ay gaganapin 2 araw mula ngayon, at desididong-desidido si Mati na patahimikin na ng tuluyan ang First Academy. Todo bigay ang unang akademya para sa kompetisyong ito. May plano si Mati na ipapasok si Iris kung may isa sa kanila na mukhang mapanganib. Ngunit hindi niya naramdaman ang anumang demonyo sa kanila. Ang unang akademya ay nagdala ng kanilang pinakamahusay na mga estudyante mula sa Crest of Glory, habang ang ikalawang akademya ay 5 estudyante lamang ang inilaban-laban sa kanilang malaking koponan. Nagsimula ang kompetisyon at habang paulit-ulit pa rin ang mahahabang incantation ng mga estudyante ng unang akademya, binura naman sila ng mga estudyante ng ikalawang akademya sa kanilang walang salitang paggamit ng mahika, ganap silang nilipot. Tumangging tanggapin ng punong guro ng unang akademya ang mga resulta, sumisigaw na ang mga estudyante ng ikalawang akademya ay mga hayop. Kalmadong sinabi ni Edward sa kanya na ang hari mismo ang nag-utos sa kanila na lumipat sa Wordless Castle at tinanong kung bakit ginagamit pa rin ng unang akademya ang mga lumang incantation.
Nagrant ang punong guro, sinasabing kailangan niyang protektahan ang mga prinsipyo ng edukasyon ng kaharian mula sa nakakaawang mga pagbagsak at katamtamang mga pag-unlad, kahit pa mga hulugan itong pagsuway sa hari. Tamang-tamang oras, nagsalita ang hari na nanunood mula sa itaas. Magagawa mo bang gawin ang ganoong bagay? Nagtatanong siya. Inutusan niya ang mga bantay ng palasyo na arestuhin ang punong guro at iniutos sa lahat ng mag-aaral ng unang akademya na simulan ang pagtatrabaho kasama ang ikalawang akademya, tumanggap ng edukasyon sa paggamit ng mahikang walang salita, at tumulong sa plano para sa hadlang. Sa paglutas niyan, umalis si Mati at ang kanyang grupo para hanapin ang Magestone na kailangan nila. Para sa pangunahing bahagi ng harang, kailangan nila ng 60 sentimetrong haba, at sinabi ni Mati na hindi naman masyadong mahirap hanapin iyon. Binanggit niya ng walang pakialam, na dahil dragon si Iris, malamang ay may Magestone siyang mas malaki sa 80 centimeters sa loob niya, pero hindi niya kukunin ang kanya. Sinabi niya sa kanila na ang isa pang paraan para makakuha ng isa ay ang pagtawag ng isang makapangyarihang halimaw. Maayos naman ang kalagayan nina Alma at Luri, nakakapatay ng iba't ibang lobo at talagang nagiging bihasa na. Si Iris naman, hindi pa rin niya lubos na kontrolado ang kanyang kapangyarihan. Hindi makapaniwala ang mga dalaga na nasa 17 palapag na sila ng piitan. Sinabi ni Iris sa kanila na may kakilala siya noon na nakarating hanggang sa 654 na palapag. Siyempre, si Mati ang pinag-uusapan niya sa nakaraang buhay nito. Sinabi ni Mati kay Luri na gumawa ng casting circle sa paligid ng isang Magestone habang naghahanda silang ipatawag ang halimaw. Sinabi niya kay Iris na lagyan ng mahika ang Magestone, at binabalaan siya na gawin ito ng dahan-dahan dahil ang sobrang dami ay maaaring magdulot ng sakuna. Pero si Iris ay si Iris. Naglalagay siya ng napakaraming mahika sa bato ng napakabilis, at nagresulta ito sa pagtawag nila ng halimaw na hindi kayang harapin ng sahig na ito. Madaling mabibigyan sila ng halimaw ng 60 sentimetrong Magestone. Si Iris ang unang sumalakay, pero natabig siya. Tinanong siya ni Mati kung kaya niyang kausapin ang halimaw, at tinawag niyang may pakpak na butiki ang dragon at sinabihang mamatay na lang. Sumagot ang dragon na papatayin niya ito, kaya sinimulan niyang atakehin ito. Ang pagtawag sa isang dragon na isang may pakpak na butiki ay ang pinakamasakit na bagay na maaaring sabihin ng isang tao. Sinabi ni Mati kay Iris na patuloy na kunin ang atensyon ng dragon habang pinaputok ni Alma ang kanyang mga pana sa direksyon nito. Naglalagay si Mati ng mga bilog ng paghahagis sa maraming bato ng mahika. Nang mapansin ng dragon sina Alma at Luri, sinabi ni Mati kay Iris na protektahan sila, at ginawa niya iyon sa pamamagitan ng pagpapakawala ng suntok sa mukha ng dragon. Binagsak ng dragon si Iris sa lupa nang akalain niyang kaya niyang harangin ang atake nito mula sa itaas. Sinabi ni Mati sa kanya na huwag harangan ang bawat hit. Sinabi niya sa kanya na kakaiba na hindi pa ginagamit ng dragon ang hininga nito. At sinabi ni Mati sa kanya na ginagamit niya ang kanyang mahika para harangan ito. Ang mga dragon ay may matigas na balat na hindi matatagos ng pana, ngunit madaling kapitan sa mga lason na ginamit ni Mati sa mga demonyo. May pagpipilian si Mati na sabihin kay Iris na maging dragon para labanan ang dragon na ito. Pero malaking pasanin ito sa kanya lalo na't hindi niya maayos na makontrol ang kanyang kapangyarihan. Ang kasalukuyang pamamaraan ni Mati sa mga Magestone at sa mga Magic Circle ang pinakaligtas na paraan para talunin ang dragon. Sinabi ni Mati kay Iris na gamitin ng dragon ang Dragon's Breath nito. Hinahamon niya ang dragon at pinipilit itong gamitin ang hininga nito. Ginagamit ni Mati ang kanyang mahika na gumagamit ng hininga ng dragon at binabaligtad ang direksyon at katangian nito upang sirain ang dragon gamit ang kanyang spell. Natumba si Iris habang sinusubukang makatakas sa atake ng dragon, ngunit nailigtas siya ni Mati. Matagumpay na natalo ang dragon sa kanyang atake at nakuha nila ang Magestone. Tinanong ni Mati si Iris kung gusto niyang opisyal na sumali sa kanilang party. Tinanggap ni Iris at nagalak ang mga babae. Sa training ground ng paaralan, lubos na sinira ni Mati ang isang bahagi ng bakuran ng paaralan para matulungan si Iris na masanay sa kanyang katawang tao. Tumatakbo siya sa hindi pantay na lupa at malaking natumba, pero sinabi ni Mati na para makatulong ito sa muscle memory niya. Kaya sinimulan nila ang kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa kanya habang may nakasuot na kabibe sa ulo niya, habang sinusubukang barilin ito ni Alma. Ang pagsasanay ni Luri ay gumawa ng kagamitan para kay Mati para mapataas niya ang kanyang mga mahika. Tinuturuan siya ni Mati kung paano pagsamasamahin ng iba't ibang materyales para gawing talim, at lubos niya itong naiintindihan. Sinubukan nila ang bagong kagamitan na ginawa niya at lahat ay naging napakalakas.
Inabot ni Mati kay Iris ang sibat na ginawa ni Luri at ginamit niya ito sa isang higanteng bato, ganap na winasak ito. Nagsasanay ng husto ang grupo ni Mati sa paaralan, at desidido siyang umalis sa paaralan kung magiging matagumpay ang kanyang mga plano. Sa akademya, si Edward ay nagsasalita sa lahat ng estudyante mula sa unang at ikalawang akademya. Pinag-uusapan niya ang simula ng isang malaking operasyon para takpan ng hadlang ang buong kabisera ng hari. Sabi niya, magiging abala si Mati sa pagtatayo ng harang, kaya gusto niyang ang mga wordless casters ang humawak sa pagtatanggol sa kabisera. Pinapalakas niya ang loob nilang lahat, sinasabihan silang ibigay ang buong lakas nila habang sinisimulan nila ang misyon. Biglang nakita ng communication team ang ilang demonic casting, at sinabi ni Mati sa kanila, na malamang ay isang demonic transportation spell na tinatawag na Magi Road. Sa tingin ng mga babae, baka nalik sa mga demonyo ang kanilang mga plano, pero tinapos ni Mati ang ideyang iyon. Hinihiling niya kina Luri at Alma na alagaan ito at ginagawa na nila. Pagdating nila sa pinangyarihan, pinaalalahanan ni Alma si Luri na sinabi ni Mati na kapag nagsimulang lumaki ang kapangyarihang mahika, tiyak na palatandaan na paparating na ang mga demonyo. Sinabi na ni Mati kay Luri na gumawa ng espesyal na metal na pana para gamitin ni Alma laban sa mga demonyo, at hinayaan niya itong mag-isip kung ano ang isasama sa mga ito ng mag-isa. Sinabi niya sa kanya kung gaano kahalaga na maunawaan ang sitwasyon ng mabilis sa isang tunay na labanan. Gumawa si Luri ng ilang espesyal na pana para kay Alma na mukhang matibay talaga. Isang demonyo ang nakapasok sa kanilang dimensyon, ngunit binaril ito ni Alma gamit lamang ang isa sa kanyang mga mahiwagang pana. Boom! May isa pang demonyo na sumulpot at pinaputukan ito ni Alma, pero nakaiwas naman ang isa. Hindi naman naging problema iyon, dahil sumugod si Luri at tinapos ito gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay naramdaman nila ang isang malaking pagdagsa ng mahika na nagmumula sa kabisera at nagpasya silang kailangan nilang bumalik kaagad. Sinabi ni Mati sa kanila na ang pagdami ay eksaktong inaasahan niya. Ito ay isang mas advanced na bersyon ng Magi Road na nag-aalay ng isang demonyo para sa malayuang paglalakbay. Pero dahil walang diwa ng pagpapakasakit ang mga demonyo, malamang naitatapon na lang nila sa mga lobo ang pinakamahinang miyembro ng kanilang grupo. Tinanong ni Luri si Mati kung ano ang susunod, at sinabi niya na malamang nalilitaw ang mga demonyo sa itaas mismo ng ikalawang akademya. Kailangan niya ang mga babae para bilhan siya ng oras dahil hindi pa siya tapos sa hadlang. Umalis silang dalawa at hindi mapigil ang mapansin ni Mati kung gaano nakalakas ang loob ng mga babae. Sa sandaling iyon, dumating si Iris at nag-iwan ng napakaraming 40 kahon ng mithril para kay Mati. Nagtatagpo sina Alma at Luri kay Edward sa larangan ng digmaan at ipinakita niya sa kanila ang isang bangkos ng mga Magistone para sa paggawa ng mga casting circles na iniwan ni Mati para kay Luri. Sa ganitong paraan, hindi na siya kailangang mag-alala na magkamali. Biglang na-detect ang malaking magic readings sa itaas mismo ng akademya, at isang demonyong nagngangalang Belios ang nagbukas ng daan papunta sa kanilang dimensyon. Nakita niya ang lahat ng estudyante at ang punong guro at naglunsad ng malaking pag-atake ng apoy sa kanila, ngunit nagpalabas sila ng spell ng depensa at hinarangan ito. Ang mga estudyanteng may standard at mas mababang crest ay naglunsad ng sarili nilang pag-atake, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakarating man lang kay Belios. Nasa ibang antas ang lalaking ito. Nahuli pa niya ang pana ni Alma bago pa man ito tumama sa kanya. Tumingin si Alma kay Luri na abala sa paggawa ng ilang napakakomplikadong mga enchantments. Kailangan lang niya ng kaunting oras pa para bilhan siya ni Alma. Si Belias ay nagpaputok ng isa pang mas malaking atake sa kanila, tinutokso sila tungkol sa kung gaano kalawak ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila. Kahit natutunan na nila ang pagcast ng walang salita, naninindigan pa rin sila laban sa pag-atake ni Belias. Patuloy na nabibigo si Luri, ngunit sa kanyang huling piraso ng Magistone, ibinibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Gumagawa siya ng isang nakatutuwang mahiwagang pana na ipinaputok ni Alma diretso kay Belias. Tumagos ang pana sa dibdib ng demonyo mula sa likod, na nagbigay sa mga estudyante ng pagkakataong kailangan nila. Lahat ng ibang estudyante ay sumugod at inatake ang mahinang demonyo, tinapos ito. Sa sandaling akalain nilang tapos na, may isa pang demonyong lumitaw, tila medyo nagulat na talagang natalo nila si Belias. Pagkatapos, mas maraming demonyo ang pumuno sa kalangitan at naglunsad ng malaking pag-atake sa mga estudyante. Sinusubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, pero napakarami. Bumangon si Alma, sinasabing gagamitin niya ang huling pana niya para bilhan ng mas maraming oras si Mati. Binibigyan ni Luri ng mahika ang huling pana at naghahanda si Alma na iputok ito.
Ang mga demonyo ay nag-uusap lang ng casual sa isa't isa, ginagawang laro kung sino ang pinakamaraming mapapatay na tao. Pero habang isa sa kanila ay malapit ng umatake, dumating si Mati at pinatay siya. Sa isang iglap, sinimulan niyang basagin ang mga demonyo, nilalabanan silang lahat gamit ang kahangahangang espada na ginawa ni Luri para sa kanya. Natuwa si Edward, pinupuri siya sa pagpatay sa lahat ng demonyong iyon. Nahukay na ni Mati ang butas para sa harang, habang si Iris at ang kanyang mga kasamahan ang bahala sa lahat ng iba pa. Kapag handa na silang lahat, inihagis ni Mati ang Magestone, at bam, ang hadlang sa ibabaw ng kabisera ay nagiging buhay. Pero teka muna, sinabi ni Mati sa kanila na malayo pa sila sa pagtatapos. Marami pa ring mga halimaw na kailangang talunin dahil sa salamangkang ginawa ng mga demonyo bago sila ipatawag. Ipinaliwanag ni Edward sa mga estudyante na ang hadlang ay nagpoprotekta lamang sa kabisera, hindi sa mga nakapaligid na bayan, kaya kailangan nilang pigilan ang lahat ng halimaw sa labas. Isang malaking kawan ng mga halimaw ang nagsimulang sumugod sa kabisera, ngunit lahat sila ay nahulog sa mga bitag at mga magic gadget. Nakaayos na ang party ni Mati. Mas lalong lumakas ang mga estudyante ng Second Academy, kaya hindi sila basta-basta matatalo sa mga walang kwentang kalaban. Biglang nakita ni Iris ang tatlong malalaking halimaw at sumigaw si Edward na umatras ang mga estudyante. Oras na para magsimula sa entablado sina Mati at ang kanyang grupo. Nagsimulang patayin ng mga babae ang mga halimaw na parang mga propesyonal, habang nakatuon ang pansin ni Mati sa mas makapangyarihang kontrabida. Lumalabas ang isang bagay na tinatawag na Void Eater at nilalamon nito ang lahat ng iba pang halimaw sa paligid nito para lumaki. Hinahayaan lang talaga ni Mati na mangyari iyon, pinapayagan lang na ma-absorb nito ang lahat ng halimaw sa lugar. Kapag malapit nang matapos ang Void Eater sa paglaki, binigyan ni Mati si Luri ng pattern na uukitin sa isang Magestone para ibato nila rito. Kapag tapos na siya sa inscription, ibinabato ni Luri ang Magestone diretso sa bibig ng Void Eater. Nagdagdag pa si Mati ng ilang Magestone para sa dagdag na lakas, at nilamon lahat ng halimaw ang mga ito. Sa wakas ay nagkaroon ng buong anyo ang nilalang at sinabi lang ni Mati sa mga babae na umatake na parang normal lang. Nagpakawala sina Alma at Luri ng sunod-sunod na pana, at si Iris ay dumiretso sa paa ng halimaw habang si Mati ay sumisid para sa direktang pag-atake. Tumalon siya para tusukin ang mga mata nito at gumamit ng espesyal na mahikang enchantment para putulin ang mga binti nito. Pero agad-agad lang silang nagre-regenerate ng bagay na iyon. Kaya naman patuloy lang si Mati sa paggamit ng lahat ng kanyang mga spell ng enchantment, at pagkatapos ay nagpalabas ng isang spell na tatagal hanggang sa maubusan ng mahika ang isa sa kanila o ang kalaban. Ang spell na ito ay patuloy na naglulunsad ng sunod-sunod na atake, tumutusok sa iba't ibang bahagi ng katawan ng halimaw hanggang sa tuluyan itong yumuko. Sa huling paghiwa, pinutol ni Mati ang leeg nito at tuluyang natalo ang halimaw. Pagkatapos ng lahat ng aksyon na iyon, nagpa siya si Mati na oras na para tingnan ang mga piitan sa labas ng kabisera, iniwan ang akademya upang suriin ang ilang ugat ng dragon. Kinabukasan, inalok ni Edward kay Mati ang buong scholarship. Sa ganitong paraan, makukuha ng paaralan ang karangalan para sa kanyang mga nagawa. At mas madali rin para sa paaralan at sa buong bansa na makialam kung sakaling magkaroon siya ng malubhang problema. Si Mati ay parang, oo, sige, at tinanggap ang alok. Pero nang marinig ni Luri na aalis siya, sobrang nalungkot siya. Nang makita ito, nag-alok din ang punong guro ng mga scholarship sa natitirang bahagi ng grupo, kung gusto nila, at syempre, tinanggap nila ito. Mamaya, nakita ng isang batang sakay ng kariton ng grupo ni Mati na naglalakad sa kalsada. Tinanong niya kung sila ay mga adventurer at sinabi nila, hulaan mo na lang. Papunta ang grupo sa Melkia Dungeon, na napakalaking dungeon na may daan-daang palapag. Ganap na nagulat sina Iris at Mati nang marinig na nagtatayo na pala ng buong lungsod sa ibabaw ng mga piitan ngayon. Walang ganoon noong panahon nila. Para makarating sa Melkia, maaari silang umikot sa kagubatan ng Chikiri Sabia, ngunit aabutin iyon ng ilang araw. O kaya naman, dadaan sila diretso sa kagubatan at makakarating doon sa loob ng kalahating araw. Ang problema, ang kagubatan ay isang pugad ng mga halimaw, at may mga kumakalat na balita tungkol sa isang napakatalinong halimaw na nagpapakita doon kamakailan. Ang ideya ng isang matalinong halimaw ay nagiging mausisa kay Mati, kaya nagpasya siyang dadaan sila sa kagubatan. Hindi gusto ni Luri at Alma ang nangyayari, pero sinabi ni Iris sa kanila na huwag mag-alala. Pwede naman niya silang paliparin palabas doon, kung magiging mahirap ang sitwasyon. Kailangang ipaalala ni Mati sa kanya na nagpapagaling pa rin ang kanyang mga pakpak,
kaya medyo limitado pa ang kanyang paglipad. Nagpasya silang magpahinga sandali sa kalagitnaan ng kagubatan, at naglakad si Mati para manghuli ng hapunan. Sa sandaling umalis siya sa grupo, naramdaman niya ang napakaraming lagda ng mahikang halimaw na papunta mismo sa kanya. Ang nakakapanindig balahibong bahagi ay ang mga halimaw ay gumagalaw sa napakaayos na paraan, parang may nag-uutos sa kanila. Nakita ni Mati ang isang nakatagong magic signature sa kanila at naisip na iyon ang matalinong halimaw. Inatake ng matalinong halimaw si Mati, pero sa huli ay dinala niya ito sa grupo bilang huli ng araw. Kinilala ito ni Luri bilang isang wisdom monkey, isang halimaw na sikat sa pagiging matalino. Pagkatapos ay inilabas ni Mati ang isang malaking halimaw na parang toro para lutuin nila. Dahil gutom ang lahat, ginagamit ni Luri ang kanyang mahika para bunutin ang bakal mula sa lupa at humahin ito bilang palayok at iba pang gamit sa pagluluto. Habang nagpuputol ng kahoy na panggatong si Iris, nagboluntaryong mangolekta ng mga lokal na halaman si Alma para gumawa ng sopas. Pagkatapos kumain ng masarap na pagkain, naghanda sila para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa palagay ni Mati, takot na ang mga halimaw sa kagubatan na lumapit sa kanila ngayon, salamat kay Iris na isang dragon at sa pagtalo niya sa Wisdom Monkey. Sinamantala ng grupo ang pagkakataong ito para tumakbo patungong Melkia, at nakarating sa lungsod bago magtakip silim. Pagdating nila sa lungsod ng piitan ng Melkia, napansin ng grupo na mas kaunti ang sigla ng lugar kaysa sa inaasahan nila. Lumapit sila sa isang mahiwagang poste ng ilaw, ngunit napansin nilang may mali talaga sa paraan ng pagdaloy ng mahika. Karaniwan, ang magic gear ay pinapagana ng mga Magistone, ngunit ang poste ng ilaw na ito ay mukhang basta-basta na lang sinaksak direkta sa ugat ng isang dragon. Binabalaan sila ng isang lalaking malapit sa kanila na lumayo sa poste ng ilaw, sinasabing sumabog na ito at nakapatay ng hindi bababa sa 10 katao ngayong taon pa lang. At pagkasabi niya niyan, sumabog ulit. Lumapit si Luri sa lalaking nagkataong may-ari ng tindahan at tinanong kung bakit gagawa sila ng bagay na napakadelikado. Sinabi niya sa kanya na wala silang pagpipilian. Ito ang utos ng Panginoon. Pinigilan ng bagong hari ang paggamit nila ng Magistones, sinasabing ito ang pinakamahalagang produkto ng rehiyon. Tinanong ni Mati kung ang bagong hari na ito ang dahilan kung bakit napakatahimik ng bayan, at kinumpirma ito ng may-ari ng tindahan. Sinabi niya sa grupo na may malakas na halimaw na lumitaw sa ika-10 palapag, at inutusan ng hari ang karamihan sa mga adventurer na harapin ito. Bumili si Mati ng 4 na mansanas para sa grupo at nagpasya silang pumunta muna sa guild. Sa daan, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kalala ang kalidad ng lahat ng kagamitang ipinagbibili. Bago pa man nila maisip na pumasok sa piitan, kailangan nilang kumuha ng permit mula sa guild, kaya nagpunta na ang grupo ni Mati. Pero ang attendant ng guild ay talagang nagpayo sa kanila na huwag kumuha ng permit. Ipinaliwanag niya na ang mga permit ay hindi inilalabas ng guild, kundi ng hari mismo. Hanggat nasa Melkia sila, kailangan nilang gawin ang anumang sabihin ng hari. Ang mga misyon mula sa paggalugad ng piitan hanggang sa pangangaso ng halimaw ay minsan lang sa isang buwan at palaging nagtatapos sa maraming nasawi. Hindi pinansin ni Mati ang babala at nag-apply pa rin para sa 4 na permit. Sa sandaling gawin niya iyon, biglang pumasok ang isang babae na sumisigaw na napakarami nilang sugatan mula sa pag-atake ng halimaw at hindi na nila kaya. Desperadong nagtatanong siya kung may nakakaalam ng mga healing spell, at itinaas ni Mati ang kanyang kamay. Dinala sila sa isang lugar na puno ng mga sugatang tao. Agad na natanto ni Mati na hindi kayang tustusan ng lungsod kahit ang pangunahing pangangalagang medikal, na nakakabaliw para sa isang lungsod na nasa piitan at puno ng mga adventurer. Tinanong niya kung bakit napakakaunti ng mga manggagamot, at sinabi sa kanya ng isang tao na dati ay marami, ngunit pinatalsik silang lahat ng hari, sinasabing sayang lang ang pera sa kanila. Pupunta si Mati para gamutin ang isang lalaki, pero pinigilan siya ng isang lalaking mayabang. Hinihiling ng lalaki na malaman kung ano ang iniisip ni Mati na ginagawa niya, pero hindi lang siya pinapansin ni Mati at patuloy na nagpapagaling. Pinagaling niya ang lalaki mismo doon, at pagkatapos ay nagsimulang magbigay ng mga utos sa kanyang grupo at sa lahat ng nakapaligid. Sinabi niya sa kanila na gawin ng eksakto ang sinasabi niya, simula sa pinakamahalagang pasensya. Pinapagawa niya sa lahat na magbigay ng mga healing spell ayon sa antas ng pagkaapurahan. Gumagamit si Mati ng espesyal na uri ng pagpapagaling, na pinakamainam na gumagana sa kanyang crest of failure. Pagsasara ng mga daluyan ng dugo upang mapigil ang pagdurugo, pagpapagaling sa mga nasirang organ, at pagkatapos ay pagtatakip sa mga sugat. Sinabi niya sa lahat na kung magtutulungan sila,
maililigtas nila ang lahat ng nasugatang tao. At ganoon nga ang ginagawa nila, pinagagaling ang bawat isang tao. Pagkatapos, tinanong ni Mati ang tungkol sa dating hari. Narinig niya na magaling ang lumang hari, pero pinalitan siya ng ganap na walang kakayahang hari na ito. Sinabi nila sa kanya na bigla na lang namatay ang nakaraang hari habang natutulog ng walang paliwanag. Nang isipin kung paano ginugulo ng mga demonyo ang mga bagay-bagay, nagsimulang maghinala si Mati na ang dating hari ay talagang pinatay ng mga demonyo, at baka demonyo mismo ang bagong hari. Nang gabing iyon, sumulat si Mati ng liham sa punong guro upang iparating sa hari. Una siyang sumulat ng pekeng sulat, na naglalaman lamang ng tungkol sa takdang aralin, at itinago ang tunay at mahalagang sulat sa pekeng ilalim ng kahon ng paghahatid upang matiyak na makalampas ito sa anumang inspeksyon. Tinanong siya ni Alma kung hindi ba mas mabilis kung siya na lang mismo ang maghahatid ng sulat. Sinabi niya sa kanya na magiging ganon, pero gusto muna niyang makita kung ano ang nangyayari sa piitan. Sinabi niya sa kanilang lahat na magpahinga ng maayos para makita nila ang piitan bukas, ngunit hindi makatulog sina Mati at Luri dahil iyon ang unang gabi nilang magkasama sa paglalakbay. Habang mahimbing na natutulog sina Iris at Alma, nakahiga lang silang dalawa doon, nagbibilang ng mga halimaw para makatulog, at nanatiling gising hanggang umaga. Kinaumagahan, sinabi ni Mati kay Iris na muntik na niyang nagamit ang hininga ng kanyang dragon habang natutulog kanina at baka mapasabog ang bahay panuluyan. Nakarating sila sa pintuan ng piitan, at ito ay gawa lamang sa bakal na madaling masira ng isang halimaw. Binuksan ni Iris ang pinto at pumasok silang lahat. Natalo ni Iris ang isang malakas na halimaw, at dinala nila ang ulo nito pabalik sa guild. Nagulat ang attendant nang makita ang ulo ng makapangyarihang halimaw mula sa nakaraang araw na nakahimlay sa kanyang harapan. Tinanong niya kung paano nila nagawa iyon, at sinabi ni Mati sa kanya na normal lang nila ginawa iyon, pero hindi siya nakisali sa pagkakataong ito. Sinabi niya sa kanya na kaya niyang bilhin ito, pero hindi sila agad makakabayad dahil kailangan muna itong kumpirmahin ng hari. Sinusulat ng babae ang kanyang ulat, at ginagamit ni Mati ang projection magic upang makita ang kanyang sinusulat. Nakikita niya na 3 babae ang isinulat niya na maging hayop at siya naman ay maging manggagamot. Nagtapos siya na hindi siya nakilahok sa labanan dahil siya ay isang manggagamot. Tinanong ni Mati kung makakakuha siya ng ginto para sa iba pang mga halimaw, at nagulat ang attendant na marami pa. Kaya nagpa siya ang grupo na gamitin ang ilan sa kanilang premyong pera para makabili ng masarap na hapunan. Sa pag-uwi nila, nakita ni Mati ang ilang lalaki na sumusunod sa kanila. Sabi niya, "Yup, alam ko na." Sa palagay niya, kinabahan siguro ang hari kaya ipinadala niya ang kanyang mga tauhan, kaya handa siyang alamin kung sino ang mga payasong ito. Biglang nagiba ng ruta si Mati pabalik sa inn, at pagkatapos ay ginamit niya ang telepathy spell sa mga babae para makipag-usap sa loob ng kanilang mga isipan. Sinabi niya sa kanila na kalma lang, ipinaalam sa kanila na may ilang tauhan ng hari na nakabuntot sa kanila. Simple lang ang plano ni Mati. Sinabi niya sa kanila na magpalabas ng spell ng pagtatago at panoorin na lang ang mga lalaking sumusunod sa kanila para makita kung ano ang gagawin nila. Sabi niya, kung magiging agresibo sila, may pahintulot ang mga babae na patumbahin sila. Kaya naman bigla silang sumulpot sa harap mismo ng mga stalker, nagpapanggap na nawawala. Isa sa mga lalaki ang nagturo sa kanila patungo sa kanilang bahay panuluyan, at pagkatapos ay bigla siyang natauhan. Ay nako, talagang nagkamali sila. Sinusubukan ng mga stalker na agawin si Mati, na nakikipaglaro lang sa kanila. Sabi ni Alma, "So ano bang gusto niyo sa amin?" Nagsimulang magsalita ang leader, sinasabi sa kanya ang lahat ng sa tingin niya ay alam niya tungkol sa kanila, kasama na kung paanong si Mati ay tagapagpagaling lang ng grupo. Tumatawa siya, sinasabing mula ngayon, silang lahat ay magsisilbi sa kanyang Panginoon. Doon sinabi ni Mati kay Iris na walang armas. Tumbahin mo lang silang lahat. At ganoon na lang, ginawa ni Iris ang eksaktong sinabi sa kanya. Habang lahat sila ay walang malay, nilagyan ni Mati ng detecting tracking spell sa demonyo ang bawat isa sa kanila. Dahil may hinala siya na nakikipagtulungan sila sa mga demonyo. Kinaumagahan, pabalik sa bahay panuluyan, nakatanggap si Mati ng sulat mula sa hari at sinabihan ang kanyang mga tauhan na sumunod sa kanya sa labas. Nakipagkita sila kay Eiki sa isang lihim na lugar kung saan hindi sila makikita ng hari. May sagot si Eiki sa sulat ni Mati tungkol sa pag-abuso ng hari ng Melkia sa lungsod ng Piitan. Sinabi niya sa kanya na sa utos ng hari, si Lord Dokil Melkia ay aarestuhin kasama si Royal Proxy Eiki na namamahala sa buong bagay.
Handang-handa si Mati at ang mga babae na tumulong sa pag-aresto kay Dokil. Sinabi ni Mati kay Eiki na nilagyan na niya ng tracking spell ang mga tauhan ni Dokil, kaya alam niya kung saan eksaktong nagtatago ang kanilang boss. Lumabas na nakatago si Dokil sa isang malaking bahay na mahigpit na binabantayan sa gilid ng bayan. Tinanong ni Eiki kung tatawagan niya ang mga kabalyero para sa backup, pero sabi ni Mati, hindi, kaya na natin to. Tiwala siya na kaya ng kanyang partido na harapin ito ng mag-isa. Nakarating sila sa hasyenda at nakitang mahigpit na sarado ang harapang gate, na sobrang kakaiba para sa kalagitnaan ng araw. Ginagamit ni Mati ang kanyang mahika para maramdaman ang lahat sa loob, at napagtanto niyang pinapalakas ng hari ang kanyang mga depensa. Nagtataka si Eiki kung paano nila nalaman ang kanilang plano at kinumpirma ito ni Mati. Sinasabi ni Eiki na dapat silang umatras, pero hindi pumapayag si Mati. Sinabi niya sa kanya na susundin nila ang plano. Bigla silang pumasok sa bahay at sinalakay ng mga tauhan ng hari, pero sunod-sunod lang nasasalag ni Luri ang bawat atake. Sinabi ni Mati sa kanya na ipaubaya na lang ang iba sa kanya. At pagkatapos, zitsap, kinukuryente niya ang lahat ng gwardya sa gusali. Ang kwarto ni Haring Dokil Melkia ay dapat nasa ikalawang palapag, ngunit sinasabi sa kanya ng detection magic ni Mati na walang tao doon. Nasa basement silang lahat. Mabilis na natagpuan ni Mati ang pasukan sa isang lihim na silong na nakatago sa likod ng ilang frame ng larawan at binuksan ang nakatagong hagdanan. Sa ibaba, napansin ni Haring Dokil Melkia na masyadong tahimik at tinanong ang kanyang katulong kung naasikaso na ang mga manlalabag. Sinasabi ng lalaki na kung may narinig sila, narinig na nila. Hindi makapaniwala si Dokil na natalo ng mabilis ang kanyang mga tauhan, pero nagpasya siyang mag-ingat, at sinabihan silang gamitin ang lihim na daanan para makarating sa ibabaw. Sa sandaling iyon, pumasok si Mati at sinira ang kanilang pagtakas. Nagulat si Dokil nang makita ang isang bata sa kanyang lihim na basement at tinanong ang kanyang katulong kung ano ang nangyayari. Nagpakilala si Mati at tinawag ang natitirang miyembro ng kanyang grupo. Nakita ni Dokil ang pagkakataon niya at sinubukang ambusan si Mati kasama ang kanyang mga tauhan, pero agad lang silang pinabagsak ni Mati. Inaresto ni Royal Proxy Eiki si Dokil Melkia at nagsimulang magbanta si Dokil, sinasabing pagsisisiyan nila kung may masamang mangyari sa kanya. Pinatulog lang ni Mati nang walang malay, at dinala siya ni Eiki pabalik sa kabisera para tanungin. Sinabi ni Mati kay Eiki na marami pa siyang kailangang asikasuhin, tulad ng pag-alam kung paano nila nalaman ang tungkol sa pagsalakay. Nakita niya ang isang sulat sa mesa ni Dokil na naglalaman ng detalye ng plano para arestuhin siya at nagtataka sila kung sino ang nagpadala nito. Nakikita ni Mati ang mahinang bakas ng mahika sa sulat at sinusundan ng mga ito pabalik sa isang demonyo. Sa palagay niya, hinahabol ng mga demonyo ang Dragon Vein sa piitan, dahil mas malaki ito kaysa sa nasa kabisera. Malapit nang magmadaling umalis si Eiki para iulat ito, pero isang malaking lindol ang yumanig sa buong lugar. Sinabi ni Mati sa kanila na nagsimula na ang mga demonyo na makialam sa Dragon Vein batay sa magic signature. Alam nilang nagpalabas lang ang mga demonyo ng napakalaking kawan ng mga halimaw at diretso itong papunta sa kanila. Sabi ni Mati na kailangan nilang ilayo ang mga demonyo mula sa Dragon Vein at mabilis. Kung hindi nila sila mapipigilan, lahat ng Melkia ay mapupunta sa wala. Mayroon silang 2 oras para makapasok sa piitan at ayusin ang mga bagay-bagay bago dumating ang kawan. Sa loob ng piitan, ang lugar ay nakakakilabot na walang laman, parang may malaking patibong na inilagay. Tinuro ni Mati kay Iris ang isang partikular na lugar at sinabihang humukay, sinasabing diretso silang dadalhin nito sa Dragon Vein. Nang makarating doon, naramdaman ni Luri ang isang demonyong aura sa paligid nito. Ipinaliwanag ni Mati na ito ay isang bagay na inayos ng mga demonyo sa Dragon Vein noong matagal na panahon na ang nakalipas, at ngayon ay dinadagdagan na lang nila ang huling detalye. Tinanong ni Luri kung mapipigilan nila sila at inilatag ni Mati ang plano. Hahati sila sa 2 grupo. Pupunta siya sa palapag kung saan nagtatago ang mga demonyo at direktang aatakehin sila. Samantala, magtatrabaho ang mga babae sa pagtigil sa anumang ginagawa ng mga demonyo sa Dragon Vein at ibabalik ito sa normal. Inilagay niya si Luri sa pamumuno ng koponan na iyon at isiniwalat din niya na inayos niya ang Dragon Vein gamit ang isang maikling saklaw na bilog ng komunikasyon upang makapag-usap silang lahat mula saan man sa piitan. Nag-check-in si Mati kay Luri na sinusubukang ibalik sa normal ang Dragon Vein. Binalaan niya ito na maging sobrang maingat dahil isang maling galaw lang ay maaaring sumabog ang buong bayan. Samantala, si Mati ay nagtatanggal ng mga demonyo habang 1 oras na lang ang natitira bago dumating ang kawan.
Sa wakas ay hinarap ni Mati ang pangunahing demonyo na nagmamanipula sa ugat ng dragon. Hinala niya gumagamit din ng spell sa komunikasyon ang demonyo, kaya gumamit siya ng magic align para makinig sa kanilang pag-uusap. Naririnig niya ang isa pang boses na nagsasabi sa demonyo na hindi si Mati ang nanggugulo sa kanyang spell. Akala ng boses, ang kasama niya, si Luri, ang nagdudulot ng kaguluhan. Natanggap ng demonyo ang kanyang mga utos, sirain si Matthias at pagkatapos ay tapusin si Luri. Sinabi ng boss sa demonyo na lumaban ng matalino at huwag maliitin si Mati. Nagbanggaan sila, at hinarangan ng demonyo ang unang atake ni Mati gamit ang isang hadlang na sumabog sa pagtama. Ang demonyo ay nakatanggap ng isa pang utos. Tapusin mo si Mati bago niya masira ang hadlang. Ang mahabang laban ay masamang balita para sa iyo. Sinabi ni Mati kay Luri na ihanda ang mga casting circle na 14 at 17, habang siya at ang demonyo ay patuloy na naglalaban. Ang mga demonyo ay may planong espesyal na dinisenyo para labanan ang isang taong may crest of failure, na inaatake siya mula sa malayo. Pagkatapos maiwasan ang lahat ng atake ng demonyo, lumipat sila sa mga bitag ng ikalawang yugto. Nagkunwari si Mati na nahuhulog siya mismo sa bitag nila. Sinabi niya kay Luri na i-activate muna ang ika-14 na casting circle, na ganap na nagpapawalang bisa sa mga bitag. Pagkatapos ay pinapagana niya ang ika-17, na gumagamit ng Dragon Vein upang i-jam ang lahat ng komunikasyon sa lugar. Biglang naputol ang mga demonyo. Patuloy na pinupukpok ni Mati ang hadlang ng demonyo, pagkatapos ay sumusugod siya gamit ang kanyang espada upang basagin ito. Sa sandaling iyon, bumalik ang kanilang komunikasyon, at napagtanto ni Mati na ang demonyong nagbibigay ng utos ay tiyak na matanda na, dahil alam nito ang kanyang nakaraang buhay. Inutusan ng demonyo na gumamit ng isang salamangkang tinatawag na Desperton, ngunit nilalabanan ni Mati ang bawat atake at tinatapos siya. Kasabay nito, nagsisimulang mawala ang kawan ng mga halimaw na patungo sa Melkia, dahil matagumpay na naibalik ni Luri ang ugat ng dragon. Ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay hanapin ang demonyong nagdidikta. Pero pagkatapos ay hinahak ng demonyo ang kanilang spell sa komunikasyon at tinutokso si Mati, sinasabing hindi niya kailanman matutunton ito. Pero nararamdaman ni Mati ang mahika na nagmumula sa isang bayan na ilang kilometro ang layo na tinatawag na Alenia. Sigurado siya na isa lang itong panlinlang, bagaman. Si Iris, parang, seryoso ba tayong naghahanap ng lihim na taguan ng boss ng demonyo? At si Mati naman, yup, yan ang plano. Kaya sabi nila, pero paano pa natin gagawin yan? Ipinaliwanag ni Mati na akala ng masamang tao ay napakatalino niya, di ba? Sinubukan niyang putulin ang trackang ability sa pamamagitan ng pagkalikot sa relay sa Alenia. Pero pakinggan mo ito, ang transmission spell ay nag-iwan pa rin ng kaunting bakas ng mahika mula sa nagcast. Si Mati, na isang henyo, ay nakuha ang lagda at itinago ito sa Magestone. Ngayon, ito ang problema. Kailangan nila ng ilang napakalumang teknolohiya, tulad ng libu-libong taon ng lumang teknolohiya, para talagang masundan ang lagdang iyon sa pamamagitan ng Magestone at malaman kung saan nagtatago ang lalaking ito. Muntik nang maibulgar ni Mati na siya si Gaius. Parang may plot twist. Pero talagang nailigtas ni Iris ang araw sa pamamagitan ng isang tamang-tamang ubo at agad siyang bumalik sa negosyo. Lumabas na ang sinaunang aparatong ito ay nagpapahinga sa Rodinia Alliance. Sa kaunting tulong mula sa hari, kaya nilang mag-vault sa hangganan ng walang anumang drama. Kaya sa ngayon, balik na naman sa kabisera. Si Iris bilang si Iris, ay nagsimulang magreklamo dahil lahat ng iba ay nagsialis na habang siya ay kumakain pa rin. Klasiko, sa wakas ay dumating ang mga tauhan sa kabisera at dumiretso sa ikalawang akademya. Pero may plot twist, wala na ang kanilang gusali ng paaralan. Nagsusuklay silang lahat ng ulo nila, parang seryoso, saan napunta. Dumating ang kanilang punong guro na si Edward at ibinulgar ang katotohanan. Binubuo nilang muli ang buong bagay, ginagawang sobrang kapal ang mga pader at naglalagay ng malaking harang para hindi makapasok ang mga makukulit na demonyo. Lumabas na nagaganap ang mga klase sa unang academy at lahat ng estudyante ay parang mga sapilitang manggagawa sa construction. Ang galing, di ba? Mamaya, sa opisina ni Edward, naghulog na naman ng bombshell si Mati. May isa pang demonyo na nagmamanipula sa lungsod ng piitan at kailangan nilang tumawid sa hangganan para masundan siya. Si Edward, anong hangganan ang pinag-uusapan natin dito? At si Mati naman ang may Red Inia Alliance. Nangako si Edward na magbibigay ng magandang salita at makukuha ang suporta ng guild, sa pag-aakalang ganap na bibigyan ng prioridad ng hari ito, ngayon na may kinalaman sa mga demonyo.
Pero nagbabala rin siya, hindi lahat ng alyansa ay puno ng liwanag at saya, kaya bantayan mo sila. Si Mati, bilang matulunging tao, ay nag-alok na tumulong sa pagtatayo ng paaralan habang naghihintay sila sa kanilang mga travel papers. Super nagpapasalamat ang punong guro, pero agad nagkakagulo ang lahat ng sumingit si Iris at nag-alok ng tulong. Sa labas ng opisina, sina Mati at Luri ay nag-iisip ng mga napakatalinong ideya para gawing mas epektibo ang mga materyales sa pagtatayo. Pagkatapos ay sinubukan ni Iris na tumulong, pero syempre, nadapa siya, at ang hawak niyang tubo ng bakal ay tuluyang sumira sa isang bahagi ng harapan ng gusali. Siguradong nakakahiya iyon. Magandang balita, sinabi ng hari na oo at ibinigay ni Edward sa kanila ang kanilang napakahalagang permit para sa pagtawid sa hangganan. Pinag-uugnay din niya sila sa isang voucher mula sa hari para sa Red Inya Alliance, at sa gayon, nagsimula na sila. Malaking bagay ito para kay Luri at Alma, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon nilang umalis sa kaharian ng Aya. Siguro iniisip nila kung ano ba talaga ang lugar na ito ng alyansang Red Inya. Pero ito ang malaking hadlang. Ang rehiyon kung saan nagtatago ang sinaunang kagamitang iyon, mahigpit na nakasara ito kaysa isang tambol. Ang mahiwagang pakiramdam doon ay napakalakas kaya't talagang natatakot ang lahat. Maaaring maganap ang isang mahiwagang pagwawakas sa anumang oras. Ikinwento ni Mati sa mga babae ang sinabi sa kanya ni Edward. Ang tanging paraan para makapasok sila ay kung itataas nila ang kanilang ranggo bilang manlalakbay. Kailangan nilang umabot kahit isang ranggo para lang makapasok sa isang restricted zone. Kaya't ang unang misyon ay pumunta sa Red Inya Adventurers Guild at pumasa sa kanilang pagsusuri sa ranggo. At kung masyadong matagal yun, may backup plan si Mati na parang kinuha sa isang anime summon. Isang madilim na dragon sa itaas ng ipinagbabawal na rehiyon bilang distraction, talagang nag-iisip sa labas ng kahon. Nang makarating na sila sa Red Inya Alliance, sinabi ni Mati, unang hinto sa guild. At hindi ba naman, pagkapasok nila, agad silang nakilala ng isang lalaki. Ipinaliwanag niya na humingi ng tulong ang hari ng Ice Kingdom sa kanilang guild, na halos nagmamakaawa para sa pandaigdigang pagtutulungan. Ngayong nagiging ligaw ang mga demonyo. Si Mati, bilang si Mati, ay walang sinasayang na oras at humiling na kumuha ng pagsusulit sa pag-akyat. Para makarating sa isang ranggo, tulad kahapon, karaniwan kailangan mong magsimula sa G-rank at unti-unting umakyat. Pero dahil si Mati siya, pinayagan siyang dumiretso sa A-rank test. Pag-usapan natin ang VIP treatment. Ang pagsubok, isang pekeng labanan laban sa isang dating nakaayos na proctor na kalaunang naging si Giluas. Agad na napansin ni Mati ang napakataas na magical signature ni Giluas. Seryoso, napakainit niya na halos mapagkamalan siyang demonyo. Lumalabas, si Giluas ay isang maalamat na S-rank adventurer, na literal na ang tanging pakay ay ang makipaglaban. Ang orihinal na proctor ay tila umalis na, kaya nagboluntaryo na lang si Giluas na pumalit. Klasikong Giluas. Kahit walang sino man ang nakapasa sa pagsusulit na si Giluas ang proctor, si Mati, bilang ganap na madlad, ay nagpasya na subukan ito. Bago magsimula ang aktwal na pagsusulit, casual na sinabi ni Giluas sa mga babae na nakapasa na sila at dapat na lang umuwi, habang itinuturo niya si Mati, na parang sinasabing, ikaw at ako, tayo lang dalawa. Lumalabas na alam na ni Giluas ang reputasyon ni Mati bilang sikat na bayani ng kaharian ng Aya. At ito pa, si Giluas ay isang henyo sa labanan na hindi pa kailanman natalo sa kahit anong labanang isa-isa. Pag-usapan natin ang mataas na pusta. Nagsimula ang pagsusulit sa evaluation at nagtanong si Mati tungkol sa mga patakaran. Sinabi ni Giluas, madali lang. Tapos na kapag isa sa atin ay natumba o sumuko. Sinabi rin niya kay Mati na hindi siya gumagamit ng mahika, kundi ang kanyang matapat na espada. Pero nang bunuti ni Giluas ang kanyang espada, si Mati, bilang dalubhasa sa mahika, ay agad napansin ang pag-activate ng isang spell para sa pagpapalakas ng katawan. Hindi namamalayang napalakas si Giluas. Sila ay nagtatrabaho ng buong lakas. Si Giluas ay nakikipaglaban sa mga detalye ng kanyang katawan at pagpapahusay, pero wala siyang kaalam-alam. Ginagamit pa nga niya ang mga ito. Baliw, magkalaban sila ng patas. Sobrang matindi. Si Giluas, na sobrang nasa sabik, ay nagsabi kay Mati na huwag magpigil. At kapag talagang tumigil si Mati sa pagpipigil, si Giluas, ang ganap na hayop, ay nakapag-a-adapt sa mga galaw ni Mati, kahit na ginagaya pa ito pagkatapos makipaglaban sa kanya ng isang beses lang. Ano pa nga ba, pero si Mati, na laging dalubhasa,
ay itinuturo ang isang pagkakamali sa pag-atake ni Giluas at pagkatapos ay nagpapalabas ng isang napakalaking supercharged na spell. Sinusubukang salagin ni Giluas, pero bam! Siya ay natapon ng malakas sa isang pader. Ouch! Sinundan ni Mati, itinutok ang kanyang espada sa kanya, at si Giluas, sa kauna-unahang pagkakataon, sumuko. Nagawa na ang kasaysayan, mga kaibigan. Si Giluas ay lubos na nagulat na natalo, tinanong si Mati kung paano siya magiging kasing lakas nito. Si Mati, bilang mapagbigay na alamat, ay nagbigay sa kanya ng isang aklat na sinulat niya tungkol sa kaalaman sa paggamit ng mahika. What a flex! Sinusubukan ni Giluas basahin ito, pero hindi niya talaga maintindihan. Lol, nagpa siya si Mati na huwag nang mag-abala sa pagsusulit para sa S-rank, kahit na siya talaga ang pinakamalakas sa buong lupain. Bakit? Dahil kailangan lang nila ng ranggo para makapasok sa restricted territory, na siyang Atelas Plains sa rehiyon ng Fakia. Binigyan naman sila ni Giluas ng babala. Narinig niya na lubos na nagbago ang pakiramdam sa rehiyong iyon kamakailan. Biglang naging mas mahigpit ang mga checkpoint, at may mga partido na nawawala habang papunta doon. Kakaiba, kaya habang papunta sila sa Atelas Plains, nakarating sila sa isang checkpoint. Pagkatapos ipakita ang kanilang mga dokumento, nakakakuha sila ng mga pas na ito na balido para sa pangunahing kalsada. Ang mga babae ay sinabing wow, nakakagulat na madali lang iyon. Pero si Mati, sa kanyang napakatalinong mga mata, ipinakita sa kanila ang mahiwagang kodigo na nakatago sa mga daanan. At ito ang nakakatakot na bahagi. Ang teknolohiya sa pag-code ay kapareho ng teknolohiya ng demonyo. Ibig sabihin, baka lubos na pinapatakbo ng mga demonyo ang Folkia. Nako, sa pagtingin sa hinaharap, nakita nila ang ilang bisita na malinaw na naroon upang patayin sila bago pa man sila makarating sa lungsod. Hindi perpekto, si Mati, na laging estratehista, ay nagpa siya na patulugin na lang ang lahat sa halip na, alam mo na, labanan silang lahat. Para manatiling tahimik ang lahat at maiwasan ang malaking gulo, sinabi niya kina Luri at Alma na dumaan sa likod nila at gumamit ng mahiwagang bagay para patumbahin sila. Habang sila ni Iris ay gumaganap bilang abala, naglalabas si Mati ng ilang makapangyarihang mga salamangkang ilusyon upang makuha ang kanilang atensyon. Nang magsimulang magpaputok ng mga palaso ang mga kaaway, sina Mati at Iris ay parang mga propesyonal, na hinaharang ang bawat isa. Tumalbog pa nga ang isang pana sa katawan ni Iris at sobrang nagalit siya, handang-handa na silang lubos na paluin. Pero mabilis siyang pinigilan ni Mati, inilayo ang mga palaso at pinaalalahanan, hey, walang gulo, tandaan mo. Sa sandaling iyon, inaktibo ni Luri at Alma ang mahiwagang bagay mula sa likod at biglang nawala. Lahat ng kaaway ay bumagsak na lang, mahimbing na natutulog. Smooth, di ba? Heto ang isang nakakatawang bahagi. Hindi sinasadyang nakatulog sina Luri at Alma mula sa sarili nilang mahiwagang bagay. Kailangang gisingin ni Mati ang mga ito. Nahiya si Luri, humihingi ng paumanhin kay Mati dahil sa pagtulog niya ng nakakatuwa. Pero pagkatapos ay nakita ni Alma ang mukha niya at punong-puno na ito ng tinta na iginuhit ni Iris. Nagalit si Alma, pero syempre, nagkunwaring inosente si Iris. Klasikong Iris. Si Mati, na laging responsable, ay nagsabi sa kanila, baka susunod, tingnan nyo muna ang saklaw ng epekto ng magic item bago nyo gamitin. Nang makarating na sila sa Folkia, ang buong lugar ay sobrang nakakatakot. Parang may madilim na demonyong mahiwagang aura na sumakop sa lungsod. At nararamdaman ni Mati ang mahigit 30 mahinang lagda ng mahika na nakakalat sa lahat ng dako. Sinabi ni Mati kay Luri na ang dahilan kung bakit napakaliit ng pakiramdam sa mga lagda, ay malamang dahil aktibong itinutago ito ng mga demonyo. Palihim, lumalabas na puno ng demonyo ang Folkia, at habang ang mga ordinaryong demonyo ay karaniwang hindi nagkakasama-sama sa mga grupo, ang mga demi-demon ay ibang usapan. Ang mga demi-demons na ito ay isang bihirang sangay ng lahi ng demonyo. Hindi sila makagamit ng mga salamangka, pero talagang epektibo sila kapag magkakasama at parang isang maayos na makina kung lumaban. Sinabi ni Mati sa mga babae na kung ang mga demi-demon na ito ang nagpapatakbo ng lungsod, literal na ito ang pinakamasamang posibleng sitwasyon na maiisip niya. Kaya nagpa siya silang gumamit ng isang nakatagong daanan para sa mga demonyo na alam ni Mati sa isang paraan. Ang lihim na tunnel na ito ay diretso silang dadalhin sa sentro ng lungsod at halos katulad lang ng sistema ng imbornal ng lungsod. Madumi, pero epektibo. Habang naglalakad sila, nakita ng spell ni Mati ang isang demonyo sa unahan nila. Nagtataka silang lahat kung ano ang gagawin, pero si Mati ay parang chill lang, dadaan lang tayo sa harap nito.
Binunot niya ang isang spell na nagpapahinto ng isip upang pansamantalang gawing ganap na lutang ang demonyo, at basta na lang sila dumadaan. Magaling na galaw. Sa sentro ng lungsod, parang nasa isang uri ng pagkatulala ang mga mamamayan. Napansin din ni Matty ang ilang kakaibang magical signatures, kaya pumili siya ng random na tao sa kalye at sinuri ang spell na ginawa sa kanya. Sinabi niya sa mga babae na tinatawag itong thought paralysis at isang uri ng spell na nagpapamanhid. Sa isang punto, lahat ng mga taga-bayan ay nakapila papasok sa isang pabrika at binibigyan ng demonyo ng spell na nagpaparalisa sa kanilang pag-iisip. Sinabi ni Matty sa kanila na kailangan nilang lahat pumasok sa loob para tingnan kung ano iyon, kaya nagpalabas siya ng depensa na magpapawalang bisa sa spell na nagpaparalisa ng pag-iisip. Kumikilos sila na parang nasa ilalim ng spell at pinapayagan silang pumasok sa loob. Sa loob ng pabrika, mukhang nagpipino sila ng mineral gamit ang mas sopistikadong kagamitan sa mas malaking sukat ng produksyon. Kinilala ni Matty ang batong kinokolekta nila bilang Rankan Magical, Oregon, na maaaring gamitin sa mga pampasabog kapag napino. Marami sa kanila ang kayang sumabog ng buong kaharian, pero aabutin ng dekada bago makalap ang dami niyan. Sa pagkakita sa isang kumpanya na ganito kalaki ang produksyon, nagtataka si Matty kung may isang makapangyarihang demonyo na may malawak na kaalaman sa teknolohiyang mahika ang nasa likod ng buong proseso. Tinanong siya ni Lurie kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, at sinabi ni Matty sa kanila na masyadong mapanganib ang pabrika para manatiling nakatayo. Ang pagkalumpo ng pag-iisip ay makakasama sa utak ng tao sa paglipas ng panahon, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang talunin ang mga demonyo. Ang 32 demi-demon ay nakakalat sa paligid ng sentro ng lungsod at mababa ang posibilidad na magkawatak-watak sila. Plano ni Matty na gamitin ang pagtutulungan ng mga demonyo laban sa kanila. Nang gabing iyon, nakakuha ang mga demonyo ng hindi kilalang magical signature sa Area 51. Agad silang nagpalit ng anyo bilang demonyo, napagtanto na ito ay isang malaking signature. Nakakatanggap sila ng utos na hanapin at agad-agad na patayin ang pinagmulan at palibutan ang Area 51. Ngunit wala silang nakikitang anumang palatandaan ng kaaway. Lahat sila ay nagtipon sa paligid ng lugar at nakaharap si Iris. Habang ang mga demonyo ay lubos na nakatuon kay Iris, sinimulang gilitin ni Matty ang mga ito mula sa likuran. Ang pinuno ng demonyo ay nanunood mula sa malayo, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari doon. Ang plano ni Matty ay takpan ang napakalaking magical signature ni Iris noong unang dumating sila sa lungsod, at pagkatapos ay sabay-sabay itong ilantad. Nagtipon-tipon ang mga demi-demons sa paligid niya habang naghihintay siya sa standby. Ang trabaho ni Lurie at Alma ay ikalat ang anumang demonyo na nagsisimulang magsama-sama. Si Lurie, Alma, at Matty ay kailangang manatiling nakatago at isa-isang patayin ang mga demonyo. Habang patuloy na hinahabol ng mga demonyo si Iris, binigyan ni Matty ng babala sina Lurie at Alma na darating sila, pagkatapos ay naghagis ng ilang Magistones, na pinatibay ng simpleng spell ng pagsabog, sa mga demonyo. Nakaaabala ito sa kanila at inilalabas sila ni Matty mula sa likod. Ang mga demi-demon ay laging konektado sa pamamagitan ng isang pinagsasaluhang kamalayan, at ito ang nagpapahintulot sa masamang impormasyon na kumalat ng napakabilis sa kanila rin. Nagsimulang isipin ng mga demonyo na puno ng iba't ibang uri ng bitag ang bayan, kaya inutusan silang manatili sa kanilang lugar at gumamit ng mga detection spell para hanapin ang mga ito. Sinabi ni Matty kina Lurie at Alma na gumamit ng magic para hindi sila makita. Kapag walang nakitang bitag o manlalaban ng mga demonyo, muli silang nagsimulang gumalaw at patuloy na tinatapos ni Matty at ng kanyang mga kasamahan. Sa iba't ibang bahagi ng lungsod, napansin ng pinuno ng mga demonyo na may kakaiba, kaya sinuri niya ang katawan ng isa sa mga patay na demonyo, at nakita ang dalawang magical signature. Nalaman din niya na hindi namatay ang demonyo dahil sa pagsabog, kundi dahil sa espada. Nagtapos siya na may nagtatago doon at nag-aambush sa kanila. Inihayag niya ito sa iba pang mga demonyo, at sinabi ni Matty sa mga babae na kailangan nilang harapin ng direkta ang natitirang bahagi ng mga ito. Ang pinuno ng mga demonyo ay handang linisin ang lungsod mula sa mga mananakop nito, kahit pa mga hulugan ito na mawalan sila ng kalahati nito. Sa pagboluntaryo ng isa sa mga demonyo na kunin ang mga mahiwagang kristal mula sa pabrika, siya ay pinatay ni Giluas. Nararamdaman ni Matty ang pagdating ni Giluas sa pamamagitan ng kanyang magical signature. Napatay ni Giluas ang ilang demonyo pa, naiwan na lang ang pinuno. Sigurado ang pinuno na si Giluas ang nasa likod ng lahat ng pagpatay, kaya sinugod niya ito gamit ang kanyang mga espada.
Kinuha ni Mati ang dalawa sa mga demonyong nakapaligid kay Giluwas at nilipol ni Iris ang natitirang apat, na nag-iwan lamang sa boss. Patuloy na nag-aaway sina Giluwas at ang boss demon, at gumamit si Giluwas ng isang magic spell para sirain ang halimaw. Binigyan ni Luri ng healing spell si Giluwas, pero pagkatapos ay tumayo ulit ang demonyo na may kumikinang na pulang mata at sinubukang atakehin sila. Hinarangan ito ni Mati, mas nagiging makapangyarihan ang magical signature ng demonyo kaysa dati, at nakatanggap siya ng mensahe mula sa demonyong nakausap niya kanina, na nagsasabing malapit na niyang wasakin ang selyo at ganap na muling buhayin ito. Ang demonyo ay nagiging abo, at sinabi ni Mati sa mga babae na may gumagamit ng napakalakas na mahika para buhayin ang bangkay, ngunit hindi kinaya ng katawan ito. Ang tanging makakagawa ng ganoong kahangahangang bagay ay ang malaking boss na kumokontrol sa demonyo. Sa Melkia Dungeon, ang lahat ng kaguluhan ay nagdala ng maraming tao sa sentro ng bayan, at sa pagkatalo ng mga demi-demons, nawala ang spell na nagpaparalisa sa pag-iisip. Si Giluwas ay humakbang pasulong upang harapin ang mga tao, ipinakilala ang sarili at lubos na kinontrol ang Folkia sa ilalim ng Emergency Authorization Act. Ang batas na ito ay nagpapahintulot sa isang mataas na ranggong adventurer na pansamantalang mamuno kapag wala ang pinuno ng bayan. Nakilala niya ang foreman pagkatapos maghanap ng sinumang may pananagutan, at hinirang siya bilang pansamantalang Panginoon ng Folkia. Binigyan ni Giluwas ng permit sa guild sina Mati at ang kanyang grupo na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa restricted area ng Folkia. Sinabi niya sa kanila na kailangan na siyang bumalik sa pagsasanay niya, dahil hindi niya kayang mamatay-matay sa tuwing may mapapatay siyang isang maliit na demonyo. Si Mati at ang mga babae ay nagtungo sa aparato na orihinal nilang hinahanap. Mukhang nagmula ang gusali sa isang sinaunang super sibilisasyong may kapangyarihang mahika, at nagtataka si Alma kung anong uri ng teknolohiya ang ginamit nila para gawin ito. Lumalabas na ang guho ay isa na nilikha ni Mati sa kanyang nakaraang buhay. Nang makarating sila sa tuktok, sinabi ni Mati kay Iris na nasa loob ang aparato. Hindi nila makita ang anumang paraan para makapasok, kaya tinanong ni Iris kung maaari na lang siyang pumasok ng sipilitan, dahil bumalik na ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Mati sa kanya na hindi niya ito kayang basagin dahil gawa ito sa napakatibay na materyales. Narinig ni Luri ang sinabi niya tungkol sa paggawa niya nito, at sinubukan niyang takpan ito sa pagsasabing baka masira ni Iris kung aatakihin niya ito ng buong lakas. Sinabi niya sa kanila na ang tamang paraan para buksan ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mahiwagang kapangyarihan sa piramid. Ginagawa nila ang sinasabi niya at automatikong bumubukas ito. Lahat sila ay gumagamit ng spell para sa pinahusay na pangangatawan bago tumalon pababa dahil walang hagdan. Habang inihahanda ni Mati ang aparato para sa pag-activate, sinabi niya sa kanila na maghanap sa paligid para sa anumang magagamit nila dahil baka may mga lumang armas o kayamanan na nakakalat. Nakakita si Luri ng espada na ginawa ni Mati habang nagpupuyat siya buong gabi. Ang espada ay dinisenyo lang para magmukhang cool at wala nang iba pa. Nakakita si Alma ng sibat na medyo mabigat para sa kanya at sinabi ni Mati na sapat ang kapangyarihang mahika ni Iris para gamitin ito, pero delikado dahil mahirap itong kontrolin. Nakahanap si Iris ng ilang preserbadong pagkain mula sa mga sinaunang tao, at nang buksan niya ang isa, natumba siya sa lakas ng amoy. Ganap ng aktibo ang aparato at inilagay ni Mati ang isang bahagi mula sa refinery at Folkia sa loob nito upang suriin para masubaybayan nila ang taong nagbigay ng teknolohiya sa pagpino sa mga demonyo. Inilalabas nito ang datos mula sa mahiwagang pagsusuri at napansin ni Mati ang isang demonyong lagda doon, tulad ng kanyang hinala. Nagkataon lang na pareho ang lagda sa demonyong nagbibigay ng utos sa isa pang demonyo sa lungsod ng Piitan. Sospek ni Mati na may plano ang demonyo na talunin ang buong sangkatauhan. Ginagamit niya ang mahiwagang lagda na nakuha niya mula sa Piitan upang matukoy ang kinaroroonan ng demonyo. Nagiging pula ang lahat kapag ginagamit ni Mati ang makina at nalaman niya na malapit nang maalis ang selyo. Tinanong ng mga babae si Mati kung malakas ba siya sapat para ibalik ang selyo, at sinabi niya sa kanila ang tungkol kay Zarjas. Ipinaliwanag niya na hindi gumagana ang mga pangunahing kasanayan kay Zarjas, at hindi nila siya kayang talunin sa kasalukuyang estado nila. Sinabi ni Mati sa mga babae na baka may pagkakataon silang talunin siya kung gagamit sila ng spell ng immortalidad at magsanay ng 100 taon. Sabi ni Iris, baka may pagkakataon sila kung mas malalakas lang ang kanilang mga armas, at kinuha ni Mati ang espada para suriin ito. Naghahanap siya ng mas maraming bagay na may mga magical signature na katulad ng nasa mga guho, para magamit nila ang malalakas na magic item mula sa ibang bahagi ng mundo laban sa kanya.
Lahat ng sandatang ginawa ni Mati sa kanyang nakaraang buhay ay nagkalat sa buong mundo, kaya hinanap niya ang mahiwagang espada at natagpuan ito sa kabiserang kaharian ng Ice. Si Mati at ang kanyang grupo ay lumipad patungong Ice, at binigyan ni Mati sina Alma at Luri ng tigisang Magistone na dinisenyo niya upang tumugon sa magic sword na pinag-uusapan. Mukhang tuluyang nasira ni Zarjas ang selyo at agad siyang nagsimulang habulin sila. Sinabi ni Mati sa mga babae na hanapin agad ang mahiwagang espada habang siya ang magpipigil kay Zarjas. Napansin din ng mga estudyante sa akademya ang isang kakaibang magical signature at pinaghihinalaan na darating si Mati. Tumangala sila sa hangin at nakita nila sina Luri at Alma na bumabagsak mula sa langit habang sinusundan nila ang espada patungo sa kaban ng palasyo. Pagkalapag, kukunin nila ang pinakamaikling ruta papunta sa kastilyo. Inihahanda ni Mati ang kanyang unang atake para kay Zarjas at hinihintay ang kanyang pagdating. Si Zarjas ay kasalukuyang naglalakbay sa isang espasyong bukas para sa mga demonyo, katulad ng spell sa transportasyon na ginamit ng mga demonyo upang atakehin ang kabisera. Nagpasya si Mati na selyuhan ang espasyo bago dumating si Zarjas at bilhin ang kanyang oras. Habang binubuksan ni Zarjas ang espasyo, sinubukan ni Mati na isara ang espasyo ngunit nabigo siya, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang labanan si Zarjas. Sinabi ni Mati kay Iris na magpalabas ng isang hininga ng dragon at umatras dahil sapat na ang kanyang presensya para mapanatili sa ilalim ng kontrol si Zarjas. Tinanggap ni Zarjas ang hininga ng dragon, direktang sumugod, at hindi man lang nagasgasan. Binunot niya ang kanyang espada at inilunsad ang unang atake kay Iris. Naiwasan ni Iris ang atake. Sa tulong ng maraming patong na depensa ni Mati, agad niyang inatake si Mati. Nakarating sina Luri at Alma sa kabangyaman. Sa sandaling malapit na silang makalusot sa mga gwardyang pumipigil sa kanila, dumating ang hari. Ipinaliwanag nila ang buong sitwasyon at agad niya silang pinayagan. Napakabilis ni Zarjas kaya hindi man lang makita ni Mati ang lahat ng kanyang atake. Sa pagbaba ng husto ng kanyang tsansang manalo, nagpasya siyang isuko ang sariling buhay para manalo sa laban na ito. Patuloy na hinahanap ni Luri at Alma ang espada, at sa wakas ay nakita ito ni Luri sa loob ng isang asul na kahon. Sa sandaling buksan niya ito, naramdaman niya ang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ng mahika na bumubuhos mula rito. Hinawakan niya ito at nagmadaling bumalik sila patungo kay Mati. Sinabi ni Zarjas kay Mati na siya ay isang ganap na tanga, sa pag-iisip na kaya niyang bilhin ang oras laban sa kanya gamit ang mahinang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng malaking at mahabang atake sa buong kabisera, na nagtulak kay Mati na magpalabas ng depensibong salamangka upang protektahan ang lahat. Pero nalaman ni Zarjas na may ginagawang paghahanda si Mati sa loob ng hadlang para lumaban. Alam din niya na hindi makakapasok sa kabisera ang kanyang sariling mga nasasakupan hanggat nakataas ang hadlang na iyon. Kaya tinanong niya si Mati kung ano ang gagawin niya sa mga halimaw na nasa loob na noong itaas ang harang. At ganoon na lang, muling lumitaw sina Asriel at Desriel mismo sa harap ng mga dalaga. Sa pagkakataong ito, madali nilang natalo ang mga ito. Pero pagkatapos ay si Asriel mismo ang nagpakita sa kanila. Sinabi ni Asriel sa kanila na isuko ang kanilang mga armas. Nagbabanta siyang papatayin ang dalawa sa kanilang mga kaklase na hawak niya bilang bihag kung hindi nila isusuko ang kanilang mga armas. Nararamdaman ni Mati ang mga demonic signature sa loob ng hadlang, at sinabi ni Zarjas sa kanya na binuhay niya ang mga katawan ng mga demonyo na kanilang nakaimbak sa kabisera. Sabi niya, mahiwagang inutusan niya silang patayin ang mga kaibigan ni Mati. Nagpaputok muli si Zarjas ng isa pang atake sa harang at nalampasan ng atake na ito ang depensibong spell. Hinabol ni Mati ang pag-atake at iniliko ito sa ibang lugar. Sinabi ni Zarjas sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit hindi niya magamit ang buong lakas niya ay dahil patuloy siyang nagtatangkang protektahan ang lahat ng mahihinang nilalang na ito. Sinabi niya kay Mati na isantabi ang lahat at ipakita sa kanya kung ano talaga ang pinakamalakas na maya-alok ng sangkatauhan. Ang mga batang lalaking bihag ay sumisigaw sa mga batang babae na huwag mag-alala sa kanila at pabagsakin na lang si Asriel. Tinanong ni Asriel ang mga babae kung talagang okay lang sa kanila na panoorin ang pagkamatay ng mga lalaki, at isuko ng mga babae ang kanilang mga armas. Sana lang nahanap na nina Alma at Luri ang sandata, dahil kung hindi niya mahahawakan ang mahiwagang espada sa tamang oras, walang natitirang paraan para mapigilan ang pagkasira ng buong sangkatauhan. Tinanong ni Zarjas si Mati kung ano pa ang balak niyang gawin dahil wala na siyang pag-asa na manalo. Pero ayaw sumuko ni Mati sa laban.
Magagamit pa rin niya ang natitirang buhay at kapangyarihan niya sa Mahika para i-activate ang reincarnation spell at tumalon sa susunod na panahon kung saan medyo humina na ang kapangyarihan ni Zarjas. Pinatalas niya ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban gamit ang Mahika at nagsimulang magplano ng pagbabalik. Hindi niya bibigwin ang mga babae, lalo na't inilagay na nila ang lahat ng tiwala sa kanya. Sinimulan ni Mati ang kanyang kontra-atake at tinawag lang siyang tanga ni Zarjas. Sa pagtatangkang kunin ni Ashrail ang mga sandata, pinigilan siya ng punong guro at iba pang mga estudyante sa pamamagitan ng pag-atake mula sa itaas. Pinalaya ni Luri ang mga batang binihag habang pinaputok ni Alma ang isang pana diretso kay Ashrail. Nagsimula na rin gamitin ng mga estudyante ang mga taktika laban sa demonyo na kanilang sinanay at napilitan nilang maipit si Ashrail. Habang nagpapatuloy sina Luri at Alma sa kanilang misyon, inilalabas ni Mati ang kanyang lakas ng buhay sa kanyang kapangyarihang Mahika upang mapalakas ang kanyang kakayahan sa labanan. Ginagamit niya ito bilang huling paraan para makatiis hanggang dumating sina Luri at Alma. Sa sandaling ihagis ni Luri ang espada kay Mati, sinaksak ni Zarjas si Mati sa likod, tumagos ang talim ng malalim sa kanyang katawan. Tila nawala na ang lahat ng pag-asa habang bumagsak sa lupa si Mati. Sumisigaw si Luri sa kanyang pangalan habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Pero pagkatapos ay nagsimulang kumikinang ang bato sa kanyang espada at nagsimula siyang lumutang sa hangin. Ganap na nagulat si Zarjas nang makitang buhay pa si Mati. Dahil sigurado siyang napatay niya ito sa pamamagitan ng pagtusok sa puso nito. Sinabi ni Mati sa kanya na iyon mismo ang nag-activate sa kakayahan ng espada. Muli silang nag-atake sa isa't isa, ngunit sa pagkakataong ito, hawak ni Mati ang espada na kumakatawan sa pinakamataas na antas ng kanyang kasanayan mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang kondisyon ng pag-activate nito ay ang pagkawala ng buhay ng may-ari, na sa kabilang banda ay muling bubuhay sa may-ari na may malaking pagpasok ng Mahika. Mas mabilis si Mati kaysa dati at halos hindi na niya makontrol ang kanyang kasalukuyang Mahika. Sinabi niya kay Zarjas na hindi mahalaga ang kanyang katawan sa pagkakataong ito dahil kaya niya itong buhayin gamit ang Mahika. Nang matapos siya, nagulat si Zarjas, naniniwalang walang tao ang dapat na may kakayahang gumamit ng kasanayang tulad nito. Tinanong niya si Mati kung sino talaga siya at sinabi ni Mati na siya ang pinakamalakas na sage na may pinakamahinang sagisag. Pagkatapos ay tinapos ni Mati si Zarjas sa huling pag-atake. Bago tuluyang nawala si Zarjas, sinabi niya kay Mati na hindi siya ang nag-iisang demonyo ng kaguluhan sa mundo at natiyak na sisirain siya ng susunod kapag tapos na ang lahat. Tumakbo si Luri para yakapin si Mati, sinasabi sa kanya kung gaano siya natakot nang makita siyang mamatay. Sinabi ng punong guro at ng iba sa grupo na naasikaso na ng ibang estudyante ang mga demonyo sa loob ng hadlang at walang naitalang nasawi. Sinabi ni Mati sa kanila na kailangan nilang ayusin ang lahat ng pinsalang nagawa nila. Inilalabas niya ang kapangyarihang Mahika mula sa espada dahil ito ay isang espada na ginagamit lamang minsan. Kinabukasan, nakipagkita si Mati at ang kanyang grupo sa hari at nagpasalamat si Luri sa pagbigay sa kanila ng akses sa kabangyaman. Sinabi ng hari sa kanila na hindi na kailangan ng pasasalamat dahil nasa panganib ang kaharian at ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin upang iligtas ito. Bilang gantimpala sa kanilang mga gawa, binigyan sila ng hari ng mga titulo at lupain. Dahil walang pagnanais si Mati para sa isang titulo at mas gugustuhing mamuhay bilang isang manlalakbay, ibinigay sa kanya ng hari ang mismong espada na kinuha ni Luri at sinabihan din siyang kunin ang anumang gusto niya mula sa kabangyaman. Sa treasury, nakita ni Mati ang isang arrow na gawa sa adamantite alloy na nilikha niya sa kanyang nakaraang buhay, na ginawa rin niya ng katugmang pana noong panahong iyon. Hinihiling niya ang pana, at sinasabihan na walang silbi na ito dahil kalawangin na. Sinabi ng gwardya sa kanya na naibenta ito sa ISIS Company. Ang ISIS Company ang pinakamalaking tindahan sa lugar at siyang pangunahing bumibili ng scrap metal mula sa palasyo. Pumasok sila at humingi ng pana, ngunit natuklasan nilang naging bloke ito ng metal na hinaluan ng iba pang mga metal dahil hindi nila ito makilala. Naisip ni Mati na paghiwalayin sila para mapunta siya sa iba pang mga bihirang metal. Nagpasya siyang bilhin ang lahat ng kanilang bloke at ipapadala ang mga ito sa kanyang inn. Sa kanilang paglabas, nakasalubong sila ni Edward at sinabing may emergency. Nakipagkita sila kay Guile, ang kapitan ng Knight's Order. Bagaman naipaliwanag na ng punong guro kay Mati ang daan, sinabi ni Guile sa kanya na nakatanggap siya ng ulat tungkol sa isang pag-atake 2 araw na ang nakalipas, malapit sa hangganan ng kanilang katabi, ang Sihil Empire. Ang pag-atake ay isinagawa ng 300 sa mga puppet na kahilata sa harap niya.
Sinusuri ni Mati ang isa at napansin niyang napakakomplikado ng magic circle. Ito at ang kahoy mismo ay hindi ordinaryong kahoy. Sinuri niya ito at natuklasan na ang manika ay pinapatakbo ng enerhiya ng buhay ng tao. Ibig sabihin, ninanakaw nito ang maliliit na halaga ng lakas ng buhay mula sa napakaraming tao ng sabay-sabay. Ang tanging taong makakagawa ng ganito ay isang demonyo. Muling humingi ng tulong si Gail kay Mati para sa kapakanan ng sangkatauhan at maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.